Network Entertainment. Hello! Wacky-dee-doo. Sabihin mo yung wacky-dee-doo. Sino? Ikaw. Wacky-dee-doo. May X siya sa dulo. Parang French version siya. Okay. Parang si... Marie Antoinette. may ex sa dulo si Marie Antoinette. Oo. Marie Antoinette X. Si Philippe Miminu. Sino yung gawa ng Little Prince? Si Expiration. Si Scarlett Bordeaux pala, yun. Yan. Yung gumawa ng Little Prince, si Scarlett Bordeaux. Anyways, welcome to part 2 ng Fan Mailbag Movie Edition kung saan hinatak namin si Alexio para maging extra fun siya. Fun! Kamusta? Natuwa ka ba na sinama ka namin ngayon? Or... Sa Fun Fan Malibag. Malibag. Sa Fun Fan Malibag episode right after this very unnecessary OBB. And we're back! Napakasaya. Back to life. Parang tuwan-tuwa kayo nandito kayo. Oh, walang aircon sa kwarto ko eh. Tapos pagdating natin dito, medyo matagal bago lumamig. Oo. Medyo mabilis siya lumamig, no? Malakas yung aircon namin dito pero hindi dinig dahil sinetap ni Roy ang sound system dito na maganda. So, thank you, Roy. Salamat, Roy. Thank you, Roy. So, bilis. On with the questions, Andrin. So, ito na yung part 2, first question. Part 2, first question. Yes, part 2, first Part question. 2 ng... Part 2 ng... Part 2 ng fun mailbag. Fun mailbag? Yes. Parang may kulang na word. Para kami kulang na word. Sabi mo. Fun mailbag ba tingin mo sa segment na to? Yun yung pangalan niya? Fun fan mailbag. Okay. So ano siya? Part 2 ng? Fun fan mailbag. Sabihin mo na part 2 siya ng... Part 2 siya ng fun fan mailbag. Anong edition? Anong edition? Anong edition? Movie edition. Ulitin mo. Ayoko na, dude. Alis na ako. Kailangan natin mag-pad ng time. Tangina. 20 minutes lang to episode. Oo nga eh. Thoughts about the Ocean's Trilogy. Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13. Alin dyan yung gusto nyo? Ano yung thoughts nyo? Sino nagsabi? Ha? Si Jules Marlou McAids. Nakangiti na siya nung binabasa niya yung pangalan eh. McAids nga. McAlds pala. Oo. That is very confusing. 11, 12, and... May tatlo pa lang. No, Meron nga Ocean's 8 eh. Yung mga puro babae, yung boring one. Oo. Kasi sinabi nila, hindi daw nila kailangan ng 11 para mag-pull off ng heist. May part ba doon, ina-assume ko lang, di ko napanood yung 8, yung pinakita niya yung breast niya, tapos yung mga kalaban, woo! Parang, you need a distraction. Tapos, pinakita lang nila yung boobs niya. Wala. Hindi mo napanood yung Ocean's 8. Hindi ko naman di 8. Yung Yung Ocean's 8 parang walang mishap na nangyari kasi magaling sila lahat. Parang ganun yung pinapalabas nila. Okay. Kahit yung pinakakalaban nila. Good. Parang good. Parang ganun. So, tsaka doon si Rihanna. Siya yung hacker doon. Nahahack ko na. Hacker. Are we in, Rihanna? Nakapasok na tayo sa mainframe. In that very Rihanna way of singing. Napanood ko yung 11 na Meron hyphen. Maganda 11, actually. 11. Maganda yung 11. Yun yung pinakamaganda Si sila. Tom Cheadle, may British accent May siya British accent siya dun. Pero dito pa kinuha yung parang, we need the fucking tracker, mga ganun. Yung God damn. Ano yung tawag nila rin kay Grease guy? The Grease guy. Yung circus guy nila. Yung tinago nila sa loob ng safe. Kakangangas nun. Yung, I think yung thing lang dun sa Ocean's Trilogies, parang kailangan niya na sarili niyang dictionary. Kasi kung paano sila nag-uusap, lagi in code. Pero sadya siya eh. Oo nga. Parang sadya siya na may sabihin lang silang parang I guess thief code. Tapos yun, parang tinitry nilang i-decipher. Di ba parang may scene doon na may kausap silang I think supplier ba or something. Tapos parang in thief code sila lahat nagkasalita kung ano yung plano nila. Tapos ako pinapanood. Tapos si Matt Damon nawawala. Ako si Matt Damon in that yun yung point nila. Kailangan experienced. Pero okay naman. Ocean's 11 maganda. Ocean's 12 okay lang.
Ocean's 13, okay din lang. Parang si Andy Garcia yung kalaban sa lahat, di ba? Parang ganun yun. Naging kakampi nila sa 13. Ha? Pero di ba parang binetray sila or something? Di ko Parang ganun pa rin. Parang frenemies. Parang ganun. galing talaga. Si Andrew nanonood napanood ka mo ba ba ng yung? Oceans? 11 lang. Ocean's 11. Parang yun lang naman yung essence. Yung 12 astig siya kasi meron May sila. iba-iba ba ng theme? Like ito, next, puro black dudes. Hindi ba? Hindi ba? Hindi. Parang Yung siya- Ocean's 11 o 13, same guys. Ah, okay. Parang ano siya eh, parang Fast and the Furious. Oo nga, pero walang racing. Oh. May racing at some point. Yeah. Yung sa, maganda sa 11 is medyo stylish din eh. Like, yung Ocean series, medyo stylish siya. Like, daming cut-ins, mga ganun. Richard Linklater. Tama ba? Hindi ko alam eh. Tingnan mo nga. The Before series. Hindi yata. Nacho Libre. Hindi yata. Ano pala Steven Soderbergh? Hindi ko na alam. Stephen Sondheim. Baz Luhrmann. Nagasabi na lang ako ng mga random directors ngayon at this point. Pero yung Oceans series na una, at least same group of guys always. 'Di ba? Hindi parang Fast and the Furious na bigla nung Tokyo Drift ibang mga tao. Ibang group. Ba't nandito na si John Cena? May mga ganun, ano, 'di ba? Tapos sa 12, meron silang ginawang shit. Yung sa 12 lang, masyado lang maraming part yun ang plan pala. Alam mo yung mga... Okay. Parang, naisip na namin to eh. Naisip namin to. Pero, meron isang part dun, kasi di ba wife ni George Clooney, si Julia Roberts. Julia Roberts, puta na alala ko. Tapos, ang ginawa nila is kailangan nila ng parang, I think, weigh-in na tawag dun na para makapasok dun sa exhibit na inaano nila. So, gagamit sila ng celebrity. Tapos sinabi lang nila na parang, she kinda looks like Julia Roberts. Kasi Parang Julia ganun. Roberts yun eh. That's fucking Julia Kaya Roberts. nga sobrang ano lang, parang breaking the fourth wall type of shit. So, Tapos parang may part Tapos doon dumating na si Bruce Willis. Si Bruce Willis. Tapos kinausap niya. as Julia Roberts. So, Wala na sobrang- she looks like a pretty woman, pare. Yung thief na yun, kamukha ni George Clooney. Good shit. You like it? Next question. Next question by JV. Ano ba yung tanong pala? Ha? Anong opinion doon? Thoughts niyo about Ocean's Thoughts. 12? Okay. Next question by JV De Gala. Quentin Tarantino or Christopher Nolan? Ooh. Quentin ako, by far. Ako, mas na-enjoy ko yung mga Quentin. I think mas marami lang ako napanood na He gets up his own ass sometimes, pero like, dude, ang ganda ng Kill Bill. Easily one of my favorite Glorious movies. Bastards. No? Parang siguro meron ako 4 na Quentin na sobrang na-enjoy. Yeah. Pero the rest sakto lang. Pero yung Nolan kasi may The Dark Knight eh. Actually, yeah, pero hindi, yung quantity eh. I mean, Hindi, pero yung impact ng The Dark Knight. lakas. I will say lakas. Tsaka impact ng The Prestige. Yung The Prestige, medyo malala eh. No? Lalangan ng The Prestige. Abracadabra siya. Like, I think The Dark Knight influenced like a ton of edgier reboot movies. Yun din, no? Medyo influence. Siya, So parang feeling ko laki nga. Nolan ka rin kasi like si Quentin parang meron siyang sariling mundo eh. Si Nolan parang at least nag-adapt pa siya ng shit. Ewan ko ba? Kasi ngayon yung sunod niyang movie, adaptation na naman eh. Hindi kasi para sa akin yung action... Siya ba si Quentin ba yung nagdidirect ng action scenes? Siguro meron siyang choreographer. Fucking dude, yung Pero meron, syempre may direction siya. Oh. Crazy 88s doon kalaban ni Uma Thurman. Dude, sobrang ganda ng fight scene. Actually, malaking influence nga rin yung Kill Bill 1, no? Yung Grabe. si Go-Go. yung hot chicks. Ng mga incel. Ang daming nag-cosplay dun eh. Kasi basically, mag-skirt ka lang tapos meron kang Parang mace. gustong-gusto ko Mace na pag sa may chin. nag-cosplay ni Go-Go, parating ipipicture yun. Tapos magka-quote sila na crazy sila. Parang gano'n. Yun yung Yung female Joker. bago nagkaroon ng Harley Quinn. Yun yung female joke. Proto Harley Quinn. ah. I would say Quentin in the way that mas gusto ko yung pacing ng movie. Like, he does weird shit eh. Quentin. Like, yung fucking yung sa Kill Bill nga. Parati ko ng example yung Kill Bill. Yung fucking every time putang ina biglang naging anime. Sobrang gas din. Maangas na yun. Even Isang best na nangyari. Pero parang, hindi, nga. Pero ang point ko, when he did that, sobrang weird. Wala siyang format. Wala guys, siyang format. ang Michael Caine usage, lamang si Christopher Nolan.
It's a bloody double! Kane ba sa Quentin? Parang wala. Pero, ay, i-compare mo ang Sam Jackson usage sa Michael Caine usage. Ay, oo nga. Yun yung magkatapat. Mas maraming Sam Jackson. Ang galing niya sa Pulp Fiction. Tsaka magkakaiba talaga yung roles niya. Yung sa Django, sobrang layo eh. Damn, I didn't know you were gonna call the wolf. Sobrang... Hindi ko sinabi yung isang part na Parang sinabi. nahirapan ako. Kala Oo ko nga, sasabihin. kinabahan ako for a while eh. Sabi ko, sabihin ba Yung niya? sasabihin ba niya yung sinabi ni Quentin Tarantino? Para Yung sa akin, storage. pero malupit din yung Inglourious Bastard. Ganda ng Inglourious. Pare. Mahirap, medyo mahirap nga actually. No? Medyo, ano siya, very, very the same type of, yung kitang-kita yung style sa directing sa films. Alam mo yun? Interstellar. Interstellar din pala. Kaya pinanood ko sa sinehan yun, nabigyan ako eh. Kahit di ko sobrang naiintindihan yung dialogue. Oo. Sa sinehan, hirap maintindihan. Hindi ko siya, How good ba is Interstellar? You guys like Yeah, Interstellar? dude. Ganda siya. Ganda. Ang theory ko kung ba't gustong-gusto ko siya, kasi yun lang yung Nolan movie na pinanood ko na may subtitles agad. So nagets ko lahat na nangyayari. Pinanood mo siya later na. Oh, lahat ng Nolan movie pinanood ko sa sinihan muna eh. So, para isipin mo, pinanood ko Inception sa sinihan, tapos nasa sulok ako ng, wala akong makuha ticket. Nasa sulok ako ng, alam mo yung pinaka-right na row. Tapos yung pinaka-right na chair. Yung tapos nakatingin sa pader? tapos second level pa. Oh, pader na yung nakatingin. So, the whole 3 hours nakaganon lang. Nanood din kami Inception sa sinehan eh. Pero sobrang di mo rin maintindihan. Oh, parang kailangan kong panoorin ulit yun para mag-gets. Pero Interstellar, parang nag-harvest moon lang siya nun, di ba? Para mabuhay. Yeah, ginawa niya, di ba? The Martian. The Martian. Yun. The Martian. Pero maganda rin yan, The Martian. Okay. Nag-harvest mo siya ng Star tayo niya. Oo nga. Di ba ganun? Starjo lang yun eh. Yeah, so ako, man, ano bang kung sinong better, papiliin tayo ng isa. Sino mas gusto niyo? Nolan ako. Quentin ako. Just Ako, because Quentin of ako. Batman. I would say, yun lang yung lamang niya. Yan lang, yung nga lang. Quentin ako dahil lang mas memorable sa akin yung mga scenes na ginawa niya din. Very close though. Very close. Yung I am the shepherd speech ni fucking Samuel L. Jackson was also sick. Does he look like a bitch? Diba? Oo nga, no? Parang Quentin nga rin, no? Parang kung ano mas kinukote mo, di ba? Oo. Well, lagi nyo kinukote yung mga... I like the way you Yun, jab, Batman. Yung Batman kasi madaling i-quote eh. Lahat sila may way na... ang hirap. I would say, nakinulan pa rin ako. Kasi in-interview dati si Christopher Nolan, sabi niya, isa sa mga gusto niyang films talaga eh. Talladega Nights. So ako parang yun din. Tapos Kasama sinabi yun. niya, if you ain't first, you're last. Tapos sinabi rin Shake niya and na bake, parang tinawag niyang one of the greatest franchises ang Fast and the Furious. Tapos sinabi niya, I think the ethos, parang gumamit siya ng mga words na hindi mo usually ginagamit pang-describe ng Fast and Hindi the siya Furious. magkasunod eh. Gets ko kung bakit niya sinabi yun eh. Sige. Okay. Si Werner Herzog yung sinabi. Teka, sino ka? Ha? Quentin. Quentin kayong dalawa. QT, pare. By Eugene Ilagan. Oh, ilagan mo tong question na to. Sinabi niya? Hindi ako. Sinabi niya. Kupa lang po na. Baka kasi ako yung question niya eh. If there will be a comedy Manila Barkada road trip movie, how do you think it will go story-wise and who will be in said movie? Ang hirap naman yan. Ako, honestly, matagal ko nang iniisip. Ka talaga? Parang, May concept ka? may concept ako for it. Oo. Na, Tumawa. Bakit ito kinakatawa? hindi, yung idea niya nakakatawa sa akin. Kasi tagal ko na iniisip to na parang road trip movie siya na parang Scooby-Doo. Kasi may haunted house. Parang, tayo, yung parang pupunta ng show. Kumbaga, na out of town. Tapos titigil sa haunted house. Parang yung music video ng Backstreet Boys for Everybody. Okay. Ito ba, si JB, na-imagine ko si JB, ito ba yung gig? Guys, pasok muna tayo. Medyo malakas yung ulan sa labas. Tapos parang siyang Kasi isa-isa nawawala. scary movie to yun iisip ko talaga. Okay, Parang magandang version. Like, maganda na yun. Pero kung... Netflix baka gusto nyo i-fund yung dreams. Nakakatawa kung isa-isa namamatay yung mga komedyante. No? Tapos lahat ng ways nila mamatay, may kinalaman sa isa lang joke. Ganda nun. Pero, Yung Batanggen yung racist, kunwari na sagasaan si GB ng bike. bisikleta. Nag-theorize lang ako ng mga pwede kong gawin with Kasi, syempre, alam naman natin like, a lot of comedians are really good sa mga ganyang situation. Ang favorite kong, ina-imagine ko parati si GB kung may car accident, tapos yung sigaw niya, yung back. Grabe yung taping natin kahapon. Kala mo hindi niya third straight day mag-show eh.
Sobrang dami sinasabi. Tapos sumisigaw lang siya. Sorry. Ano lang yan, kung manood ka, kailan ilalabas ba yun? Lalabas namin siguro next week or next week. Kasi medyo maraming kailangan i-edit pa. Bobo Debates live pa. Ganda, Sobrang ganda. ganda. Maganda siya. Saya. Tinape namin kahapon. Yes. Di kasama si Anton kasi may show siya. Na-sold out din, by the way. May prioritize Pero siya. hindi naman yung papakita sa ibang tao. Oh, go. Ayun. Ito medyo mahirap. We can skip naman if you can't name. Hindi, pare. Sige. Top 5 samurai films and top 5 overrated Kaya pala. films in your opinion. Akala ko parang top 5 samurai films is top 5 overrated samurai films. Sobrang hirap. Okay, ito yung... Wala akong masyadong samurai films. Rashomon, pare. Yojimbo. Yun yung Yojimbo. Mga basic lang eh. Dorororo. Okay din yun. Oh, wala Yung mga masyadong. spaghetti western yun, based siya sa mga samurai yan eh. Pares lang sila eh. Ang spaghetti western tsaka samurai. Pares silang Spaghetti. formula. Oo. Yung ganun, di ba? Di ba sa espada at sa baril din? Ganun yun eh, no? Oo. Paano? Yung gumaganon. Si ano? Solar Hands. Oo. Solar hats. Overrated Si, films na lang. Okay, top 5 overrated films na. Buster Scruggs pa. Ha? Overrated ang Buster Scruggs. Laugh trip yun eh. Gago. Hindi. Pero series yun eh. Hindi. Oo. Yung pumasok siya ng saloon, tapos pinagpag yung sarili niya. Bugs Bunny cartoon lang yun eh. Oo. Tapos yung apakan niya yung putang ilang plank, tapos yung kamay tumatama dun sa baril. Putang ina nun eh. Top 5 overrated films. Pero anong, very subjective, no? Hindi, kung ano yung mga usually universally raved about, pero yun naman yun. Fuck. Yung mga, ganda nito pero di ka nagandahan. Scott Pilgrim. Talaga? Hindi ka nagandahan sa Scott Pilgrim? Boring. Bakit? Puta. Parang yung boring yun. Wala, naiirita ako sa bida. Ito ba itsura ng bida? Itong soft boy na to? Sobrang toxic masculinity ni Andren. Hindi, gago, nakakapikon lang na... Si Michael Cera? Oh, hindi. At di ba kumakantot siya ng underage? Grabe naman to. Yata. Hindi ko alam. Grabe tong pagka-clip farm ni Andren right now. Nagbato lang siya ng hot take. Ikaw ba, pwede ka lang ba naman sabihin yung mga films na ayaw mo? Hindi porket ayaw ko siya, pangit siyang film. Iniisip ko kasi kung anong Yung Spirited Away, ayaw ko yung Spirited Ayun. Yeah, Spirited Away. Yan, sakto. Yung solid lang dun yung itsura ng pagkain. Oy. Yun lang, doon na natapos yung scene eh. Tapos na naging baboy yung magulang niya. Actually, mga Miyazaki films in Halos general. lahat. Halos lahat. Parang andaya na meron siyang shield na parang He made House Moving Castle. hindi ka pwedeng mainis sa Miyazaki. Parang ganun. Parang lahat sila ina-assume, uy, grabe yung sunod na Studio Ghibli, yung trailer lumabas na pa. I don't care about that starfish, man. I don't care. Fucking Porco Rosso up in there. Kiki's Delivery Service. May pinanood King Gigi's Delivery Service. Di ba yung paborito ang Studio Ghibli? Ano yung Grave of the Fireflies. Ang ganda niya eh. Ganda nga. Pero, dude, gusto ko rin yung House Moving Castle. Pero yung may part mga... na kumakain na sila ng putik. Yung Putik ba yun o alikabok? Ano ba nakain? Putek kasi wala na silang mga... Wala silang makain ba? Dude, hilarious, diba? Pero ang sinasabi ko lang, may mga pangit din naman si Miyazaki. Oo naman. Yung Wind Rises. Hindi ko alam yun eh. Yung guy na nag-design ng Japanese planes. Tapos, ito yung ginamit sa Pearl Harbor, no? Yung dinesign niyang planes. Nice. Ay, yung ba yung ano na yun? Yung concept. Maraming nag-complain doon dahil doon. Wait, meron pa ba? Wala na akong ibang overrated films na maisip. Ano ba mga usually? Ay, dati nung... Ano yung sinabi mo yung romance film, yung nag-yawn ka lang ng solid? Oo, putang ina, grabe yun. Ano yun? Yung recently lang yun, yung... In another time, we could have been something blah, blah, blah. Parang ganun. Past Lives. Past Lives. Past Lives, Sobrang pare. rave yung reviews. Nakalagay, kasi una-una, bago ako manood ng Past Lives, ang pinanood ko, John Wick 4, pare. Yun yung problema. So no, next time nanood ako sine, nakalagay ba naman sa poster, one of the best movies this year? Or parang the best movie of 2020. Alam mo, sasabihin ng better than John Wick 4. Pero basically, sinasabi niya, di ba? Kasabay niya yung John Wick 4 eh. Puta, nanood hindi mo ako. naman ng John Wick 4 yung gumanon yung kamay niya sa lupa. Nakaganon. Naka-5. John Wick 5 will return next summer. So si Past Lives, hindi ako yung nag-yun. May part doon na, kasi yung style niya parang long drawn out conversations, tas isang shot lang. So, merong part doon na nasa kama sila, tas nag-uusap lang sila. Tas parang passive-aggressive, naintindihan namin isa't isa na usapan. Tas parang, so wala masyadong stake. Ang tagal.
Tapos may isang post sa conversation na may taong gumanon talaga. Sa Sa sinehan? Sa sinehan. Tapos yung mga tao tumawa kasi parang lahat kami parang Gets. ang tagal nga nito. Parang ganun. Parang So, hindi siya kasi mga ganong klaseng movie na enjoy ko, yung mga marriage story, ganun, di ba? Hindi, intense yung mga conversation. Yun nga ng eh. story. Y- Yung Baka hindi siya nasa pang courtroom sine. sila with Ray Liotta, pare. Sobrang solid eh. Pero gets ko yung parang Like at least pag-talkies. like at least yung Her, may essence of sci-fi pa kaya nagustuhan ko. Maganda rin yung dialogue ng Her. Yung Dude, ang past awkward. lives wala Dude, talaga. ang favorite dialogue doon, underrated dun sa Her. Yung kausap niya yung ex niya. So basically sinabi niya, pinagpalitan mo ako dito sa AI na to. Dude, sobrang gago. Nakarelate ka. Scathing eh, yung putang yung ex niya doon eh. That bitch, pare. So next. Skate Mara. Next. What's your favorite, by Lipad Rafael? Kapatid mo ba si Swim Rafael? Crawl. Ewan ko napapansin nyo, medyo may sakit yata kami lahat ngayon. Lahat kami barado ilong. Yeah, Hindi po siya. Ako inuubo kanina. Actually, there's a flu. There's a flu going There's a around. flu going around. Puke ng ina. Gago. Sobrang ayoko magkasakit. Nagka-cancel sila ng classes dahil... May shoot tayo sa Sabado. Oo nga Kaya pa rin eh. tayo nagtagpo ngayon. Sige, go. Go. What's your favorite biopic of all time? Ay, putang ina, napakadamay. Napakadamay. Dewey Cox. Counted ba yun? Hindi. Parody eh, no? The Fighter comes to mind. Gago, solid naman ng The Fighter. Mickey Ward, tsaka ng kanyang Biopic na solid. kapatid si Chip. Nakalimutan pa niya. Chip Engelbert Humperdinck. Parang ganun. Yun. Ikaw, Adrian, meron ka. Naisip nga ako, hindi ako mahilig sa biopics eh. Hindi ka may sa biopic? Hindi ako mahilig sa biopics. Alam mo, ginawa nila yung merong movie na, hindi ko pa napapanood to pero merong movie tungkol sa buhay ni Weird Al Yankovic. Tapos, si Daniel Radcliffe. si Daniel Radcliffe nagpe-play. Basically, Dewey Cox lang daw yun eh. Tapos ginawa nilang sobrang epic na hindi na siya totoo talaga. So, para siyang self-parody ng sarili niya. What Weird Al Yankovic would do kung gumawa talaga siya ng... I'll give you one pala if it's a biopic. Rocky. Hindi. Alam mo yung Men of Honor? Hindi. So basically, it's Cuba Gooding Jr. Tapos natanggal yung paa niya. Serving. Ito ba yung pinagsuot siya nung Nag-diving suit. Nag-diving suit? Para kung kaya niya. Angas din nun. Like kasi nag-train True siya. story ba yun? Yeah, this is a Oo, true based story. on true story yan. Tapos ang point niya, bakit dito sa land? Kaya nga design yung suit para mabuhat mo sa tubig. Sa tubig. Tapos sinuot pa rin niya. Isa lang yung paa niya. Tapos Tapos hindi niya kaya. Tapos bigla dumating si Robert De Niro, yung tough love bosses. Like parang sinabi niya yung army quotes. Sabihin mo yung mga army quotes, yapak sinasabi niya. Back. There goes soldier. Angas nun. Yes. Men of Honor. Hindi ko alam na based on a true story yan. Men of Honor. Na-target ka na ba ng reels nun? Oo. Alam ko yung scene na yun eh. Yung pinasuot siya ng suit. Actually, biopic din yung si Bumpy Johnson. Ano ba pinasuot? Sir Bumpy. Hindi Totoong gangster si Bumpy Johnson. Mr. Bednar. Amon sa mas split. You know I don't like almonds on my... Yes, sir, Mr. Johnson. I Totoo ba do yun? know there's no almonds on your Siya? split. Like, alam ko totoong Gangster American talaga gangster siya. siya. Pero hindi daw maganda yung movie na yun. Hindi nga. Maganda lang yung Si Morpheus. Ay. next Dewey Cox. It's the new boy. next question by Let me show you how to make a traditional split. Traditional split is with the fudge. Okay, game, sorry. Dapat ba na ba yan, Red? Hindi pa eh. Yung scene lang na yun. Yung sinya lang yung See these almonds on my split? mukha maangas to. Tapos nakikita ko sa Rotten Tomatoes 38%. Sobrang baba. Okay, go. By James Fragata. Forgot it. I'll remember and I forgot. Master Emperor Lodi Kicks. Ano yung mga recent films na sa tingin mo magiging cult classic in the near future? John Wick. I think so. John Wick. Sorry pa ulit-ulit. Pero, Hindi, parang ang John Wick, agad din siyang parang lahat ng tao, solid to, ganun. Pero parang feeling ko yun yung mga tipong movies na ipapanood mo sa mga pamangkin. parang yung Para maging Terminator. cool Yung ka. pinanood sa akin ng tito ko yung Terminator. Parang ganun. The Dark Knight, cult classic na rin yun eh. Recent eh. 2008 2008 ang fuck! Dark Knight. Sorry. Oo nga. Hereditary. Pare. Hereditary. Tingnan mo? Sa akin, parang critically acclaimed na siya eh. Hindi, I mean, sa future, ito yung magiging The Shining of its time.
Parang ganon. Ganda ng Hereditary, Alexio. Ano ba sabihin ng cult classic? Ano bang definition? Cult classic, ibig sabihin, by the way, ang dami nating... Ang question ko is, does it mean na hindi siya initially parang okay? Oo nga, tamang ganun. Ganun nga dapat. Kasi ganun, ang... Parang hot rod. Hot rod. Ako, popstar pa nga sabihin ko eh. Popstar. Tama, popstar. Popstar. Never stop stopping. Grabe. Para lang gumawa ka ng isang buong soundtrack sa ganung klaseng pelikula. Isa siyang mahaba. Sobrang humahanga lang talaga ako sa kanila. Alam mo naman ako. Parang mahirap. Sa akong Lonely Island guy. I will skip this. Yes. Yung baseball movie na baseball documentary. The Basham Brothers. The Bash Brothers. Ayun, puta. Kaga nalala mo nung pinapanood namin sa office. Hindi ko siya magets eh. Kasi masyadong western yung ano. Pero Masyadong American. Di lang western eh. American Yung- lang siya. Wala namang ibang nagbe-baseball kundi American sa kano eh. yung execution niya sobrang... Gago, sobrang lala nito. May sinabi si Andy Samberg dun siguro, don't judge a book. Tapos hindi na niya tinuloy. Hindi na tinuloy. By its cover. What? Okay. Ay, Sabi ni Becker Van. Becker Van. With the advances. Si Becker Van, by the way, bumili siya ng ticket sa Benta Nights tapos pinamigay niya lang. So, Uy, support pa rin yun. support pa rin. Thank you. Salamat, Becker Van. With the advancement of film making technology, ano daw, leave it or remake. The Thing, Spawn, or others. Like, kung ano yung okay na, huwag mo na i-remake or i-remake mo. Okay. Wait, sinabi niya, nagbigay ba siya listahan? Yun lang eh. The Thing, Spawn. I think wag mo na i-remaking The Thing. Kasi The Thing, yung... Maganda yung The Thing. No? Kasi what made it is the practical effects rin eh. So I don't think it would help if may mga... Pag siniji mo siya. no, dude. Parang ano, yung mga unang Evil Dead. Di ba? Baka Pag yun ginawa mo, kasi ngayon may mga Evil Dead na bago eh. Yung mga bago nga. Pero sabi nila what okay they're naman daw, doing di ba? is practical effects pa rin siya. So ano pa rin? Sam Homage Raimi pa rin rin. siya. Sam Raimi pa rin. So, Homage. para sa akin, Spawn, yes. Parang Kasi pangit na Spawn dati. pangit na CG dati. Pero balik niya si John Leguizamo as yung clown. the Violator. The Violator. Tapos siguro kung The Pest. magdadagdag ako ng mga gusto kong i-remake. Gawin The Tipong, Pest. Constantine. Letters from Iwo Jima. Letters from Iwo Jima. Hindi kailangan eh. Para lagyan nila CG. With improved CGI. Uh, Maganda yung sa Spawn, pare. Hacksaw Ridge pa. Remake natin Hacksaw. May hot take nga ako eh. Like, kunwari sa yung mga remakes ng Planet of the Apes. Parang mas gusto ko yung DCGI eh. Yung mga makeup lang dati. Pangalawa na yun eh. Yung kita mo yung bibig ng artista. Pero yung huling trilogy, prequel siya, di ba? Yes. Sorry. Oh no! Yung ba yun? Doon ba yun? Oh no! Sobrang lumang meme na not sorry. Doon siya sa trilogy. Actually, yung unang film dun sa prequel trilogy niya, sobrang na-enjoy ko. Ang lungkot CGI? nun eh. Hindi. CGI na siya. Pero, hindi siya naman yung sobrang halatang ano. Parang, yun yung si James Franco, tapos tatay niya si John Lithgow, di ba? Tapos may siya, parang may Alzheimer. Yung sa 30 Rock from the Sun. Si Third Rock from the Sun. Third Rock. Sa Dexter. 30 Rock from the Sun. Sorry, yung Siya yung Trinity Killer sa Dexter. Di ba kayo na-target ng Dexter? Hindi, ikaw yung na-target tapos tinapos mo yung... Kakang ganda talaga ng Dexter eh. Nakakatawa lang siya eh. Top 3 or 5? Sabi ni Michael Araujo. Araujo. Top 3 or 5 Denzel Washington movies. Denzel. In order, pare. I can put Gusto ko yung pegging Denzel sa Game Night. Love trip yun. May It's not Denzel. It's not Denzel. Tapos sobrang medyo kamukha lang. Hindi siya talaga kamukha eh. Pero meron lang siyang features na alam mo yun. Mukha siyang Training Day Denzel. Diba? Mga ganun. Speaking of Training Day. Really good. Training Day. Pero para sa akin, Equalizer, pare. The Equalizer. Napanood mo yung huling Equalizer. Yung matanda na siya. Mukhang may sakit na siya nun eh. Pero maangas pa rin eh. Pero parang pag tingnan mo yung 3. mukha niya, medyo... Yung opening ng Equalizer 3, pinatay niya lahat ng mob, di ba? Parang Yung pumunta siya sa base ng mga Serbians or something like that. kasi di ba nag-stay na siya para sa Italy, parang o sa Malta, mga ganung lugar. Tapos parang mahilig siya mag-order ng kape sa cafe. Tapos parang Hindi siya nahanap.
Tapos nakita nila parang, Uh, si Denzel Washington yun. ano pa mga Denzel films? Man on Fire? Okay rin. Man on Fire? Grabe Sorry, yung Man Junior. on Fire. John Q. John Ay, di ko na. Siya ba yun? Ay, hindi. Yung ba yung sa ospital, namamatay yung anak niya? Yun yung ayaw i-honor yata insurance ng yun, anak yun. niya. Okay something yun, like okay that. rin yun. Mahilig ako sa Denzel action eh. Like, Yung Man on Fire, ganun. Equalizer. Equalizer. Book of Eli. Book of Eli. Yan ba yung di ba reveal nun bulag siya? Swinoy lang ni Andren. Lahat ng tao hindi pa napapanood yung Book of Eli. Gago, tagal na ng Book Hindi siya of worth Eli what? ready. Hindi siya worth. Actually, mas sakto point lang over. siya. So, sabi ni Lipad, tanong na to kanina. Silipad? Jojo Buendia. Jojo Wentz. Are you guys into chick flicks? What are your Oh, gago. Oh, ano yung pinanood natin ni Sari at Ryan? Yung The Proposal The ba? Proposal. Okay, The Proposal. Si Ryan. Ryan Reynolds, Sandra Bullock. Tapos Oh. grabe talaga yung ang mean ni Sandra Bullock. Tapos biglang pagdating nila dun sa bahay niya, tayo na milyonaryo pala to si Ryan Reynolds. Diba? Parang Yun ganun. yung sinasabi kong buhay ni Andren sa Pangasinan. Parang siyang Pag pumunta ka doon, nakita mo lahat Bernardo Bernardo Mall, Mall. Bernardo General Store, Pero maganda nga yung The Proposal. mga ganun. Actually, mga Sandra Ako Bullock. number one kung countless chick flick to Notting Hill, pare. Which is also my number one rom-com of all time, pare. You live in Beverly Hills. I live in Notting Hill. Diba? Yung line yun eh. Line. Sa ano yun, diba? Sa bookstore sila Kasi same conversation yun na sinabi niya ng, well, kaya sinabi niya, well, I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Same scene yan. Same scene. Grabe yun. Grabe Ako, pinanood ko to growing up mga ilang beses siguro. You've Got Mail. Tom Got Hanks Mail? and Meg Ryan. Tsaka si Dave Chappelle, by the mahilig way. kasi yung nanay ko sa Meg Ryan movies dati. So parang pag nanonood siya, nakikinood. Nanood ako recently ng Meg Ryan movie with Saturday Night Live guy. Sino yan? Bigyan ng Saturday Night Live guy. Which one ba? Pare yung mga iconic ones. Na, Will Ferrell. Hindi. Pukin ng inang Meg Ryan tsaka Will Ferrell. Pukin ng inang. Eddie Murphy. Siyempre yung kapanahonan niya. Si Chevy Chase. Billy Crystal. Billy Crystal. I'll have what she's having. Yun, di ba? Sa ano yun? Sa Cat's Diner. Yung nag-fake siya ng orgasm. When Harry Met Sally. When Harry Met Sally. Okay lang siya. Iconic siya dahil dun sa... Yun lang. Di, okay siya. Pero hindi siya kasing ganda ng You've Got Mail. Pero parang, kung pinansin mo yung scene na yun, parang mas malaki mga sandwich ngayon. Mas marami Parang pastrami. ang dati na hindi nila ino-over yung pagka-sandwich. Ngayon viral sila kasi laki ng pastrami. Pastrami. Yan, Cat's marami. Diner. Ikaw, ano pa, may mga chick flicks ka bang gusto? Hindi ako mahilig sa chick. Lalaki Kahit ako. ano. Sobrang lalaki ako. Talaga, hindi ka nanood ng The Notebook. Yun nga yung- The Notebook. Gago, The Notebook. Okay, Oh, ito yung The naalala Notebook, ko sa pare. notebook. Fuck, Naawa sorry ako naman. sa guy. Yun naman talaga yung point nun. Nung nasa Ferris wheel. Tapos putang ina sino yun? Yung fucking Ryan Gosling. Pasikat siya eh. Putang, kawawa naman yung guy sa... Gago, yun nga yung maganda doon na parang... Tuwa ako na namatay siya. Putang ina, buti nga sa'yo, pasikat ka eh. Favorite chick flick ko kasi bida si Ryan Gosling. Drive. Hindi naman chick. Hindi naman chick. Si Ryan Gosling yung bida eh. Mga chick flicks. Tsaka si Christine Marami nga Hendricks. chick flicks si Ryan Gosling. Pero marami rin siyang artsy movie. Like mga Blue Valentine. To Valentine. Diba? Maganda yung Nice Guys. Sila dalawa ni Russell Crowe. Hindi ko pa napapanood. Maganda ba? Solid yun. Okay, Laugh sabi trip nga yun, sa laugh akin. trip. Okay. Ano yung sunod? Next question, please. Next question, Andrew. Wait, Tagal. akala ko ikaw yung nagbabasa eh. Sorry. Okay. Nagpapasahan kayo, di ba? Papasahan tayo. Grabe to. Okay. Sabi ni Joseph and Donila, I ain't got no Endonilla. I got no crystal ball. What's your take on slow na movies naman tayo. with less dialogue? Movies like Patterson, Tom Hardy's Lock, or The Comedy. Slow movies with less dialogue. Like Dunkirk, mga ganun. Mga Cabinet of Dr. Caligari ba yun? Nakakainis yung pangalan pala. Wala akong Yeah, ayoko. take dito. Yeah, ako din. Slow movies na wala masyadong dialogue. Fucking, nakakandok. Ano yun? Nakakantok. Nakakantong, okay. Parang, Kala ko sinabi mo nagandok. Parang Nagandok. Ano yan? Some Korean Oh, artsy cool. film. Oo. Pare. Sino tang sunod?
Si Rico Nava Rosello Jr. Lore-wise, sino ang itatapat nyo kay Chuck Norris? Ano yung mga Chuck Norris beefs? Oo nga eh. Kung Lore-wise, sino natapat nyo? John Wick, pare. Tayo na, malamas Bruce Lee. Si Bruce Lee nakatalo sa kanya eh. Babayagan. Napanood niyo ba yung Ballerina? By the Hindi way, pa. sobrang ganda ng Ballerina. The Babayagan. Denzel Washington. Why do you guys love Denzel? Dalawa lang eh. He's really sabi. good. He's really good. Reb Tolentino. Have you watched any John Woo, Yes. Chow Yun-fat action movies? Hard-boiled, pare. Aman. Hard-boiled, A Better Tomorrow. Oh, Better Tomorrow. Mahilig ako sa Hong Kong films eh. The Killer. The Killer. Pati, Hindi ko na parang yung Better Tomorrow. ang Hard-boiled, may sequel siya, the video game. Stranglehold. John Woo's Stranglehold. Sa Xbox Talaga? 360 tsaka PS3. Okay. Very stylistic. Sobrang putsa heroic bloodshed, pare. If so, ano tingin nyo mga master? And other similar recent movies, recent and old na checked out. Ano po, kinang ina? And other similar movies, recent and old na I should check out other than the movies I mentioned below. Minention niya pala, Hard-boiled, Better Tomorrow. Hindi ko pa napapanood Better Tomorrow. Yung Hard-boiled yata napanood ko once. Gago, sa Hard-boiled, dun, yung mga scene na parang yung mga doves na lumilipad. Nagbarilan sila sa tea house, pare. The Killer. The Killer. Ganda The Killer. But Chow Yun-fat films dati, maganda talaga. Tsaka ano talaga siya, parang siya yung... Yung mga, kunyari, mga Hong Kong films, gangster films na maganda. Ano yung gusto natin Election, Donnie? pare. Ano yung gusto natin Donnie na sinapak sa mukha ng tunay? Flashpoint. Yun yung best fight scene na napanood ko ever. Yung nagsapakan sila ni Sa market? Sa market. Tapos yung kalaban niya doon, yung isang character sa Kung Fu Hustle, yung nagbubuhat ng mabibigat na gamit. Okay. Tapos magaling din yun, parang Sing Yu. Okay. Super solid. Influential siya kasi especially Hard-boiled, Better Tomorrow, and The Killer at iba pa. Madaming movie. Bullet Time tsaka. Wanted, John Wick, Nobody, The Raid, Shoot 'Em Up, and video game Max Payne and other franchise na influence ito. So Yep. gusto ko maging opinion Bullet sa Time. pero may prequel nito, Fire Walk With Me. Fire Walk With Me. Ano yun, di ba? Twin Peaks? Are you a fan of Twin Peaks? Di ko nga alam yung Twin Hindi Peaks. ako masyadong... Ano yung Twin Peaks ba? Hindi ko rin... Para siyang hindi ko alam kung supernatural lang siya. Ba't ka nakangiti, Andren? Twin Peaks, di ba? Slammers. Yun ang sinasabi ko. Okay. Sabi ko na eh. Humingi pa siya ng suggestion for Hong Kong films. Or similar movies. Teka, i-google ko yung Donnie na pinanood ko sa aeroplano tapos nagugulat na lang si Kate na gumagano na ako. Kung Fu Jungle? ano ba? Donnie yun. Yung kalaban niya si Mike Tyson. Something Fire. Forgot. Ano siya? Like Raging Fire yata. modern day ba siya? Or Modern siya. maraming magandang Donnie yan eh. Pero Na syempre police siya. kung diba? gusto mo mga gangster films, Election pare. Election 1, Election 2. Tapos Exiled. Ni Johnny To. Lahat yun si Johnny To. Very fun, Raging Fire. Ngayon. Infernal Affairs, pare. Yun Yun ang aking- ang hindi ko pa napapanood. some of my favorite films. Infernal Affairs. Pag napanood mo na yung The Departed, Infernal Affairs lang yun. Gago, ang ganda nung The Departed, actually. Remake siya, pare. Oo. Ng Infernal Affairs. Infernal Affairs, solid din siya. Favorite ko doon sa Infernal Affairs, yung hinagis siya sa building tapos nawalog siya sa sasakyan. Yung dinagdag nila sa The Departed ata is naglagay sila Naglagay siya ng Boston accent. Boston accent. Tsaka isang love interest lang, di ba? Yes. Sa Infernal Affairs kasi dalawang magkaibang babae yung Infernal By the Affairs. way, meron 2024 film si Donnie Yen called The Prosecutor na matagal ko nang kung fu. gustong panoorin. Walang kung fu. Meron! Puta, yung movie poster may hawak Lawyer siyang bar. lang siya. As ka na Lawyer Mas lang. legal drama lang pala. Hindi yung movie poster. Just so, baka siguro inisip nila yun sa brainstorm. Sir, baka walang makaisip na fight movie tong gagawin mo, The Donnie. Prosecutor. Oo. Taina, ano ba to? Papanoorin mo ng mga tao to para sa acting ni Donnie. So ako parang, ang ginawa nila, Ah. Sir, sige, yung posing mo na lang sa poster, may hawak kang baril. Para Para lang sure, nila. para... So yan, The Prosecutor. Matagal ko na sa panoorin yun. Pero yun, sayang. Pero kung gusto mo ng movie na same, na ganong klaseng Hong Kong action type, fuck. Dami. Maganda yung Raging Fire ni Donnie yan. Para siyang, basically parang nire-recognize na nila na pag binigyan mo sila madaming pera, maraming maangas na mangyayari. Merong fucking chase scene doon na nakamotor siya eh. Tapos parang nirampa niya yung motor sa pader.
inangat niya, tapos tumalon. Pas putang ina, panoorin niya na lang. Wild. Medyo wild ang Hong Kong action. medyo Maraming wild. maganda. Viral factor. Mga ganun yung pangalan. Maganda yung mga pangalan ng Hong Kong action. Actually, alam mong action movie sila eh. Hindi sila they don't mess around eh. Ikaw di ka mailigan din. Hindi ko masyado. Wala ka pala eh. The Departed. The Departed. Tayo na. Si Scorsese yun. Na may Boston accent. John Patrick Desalago. Ano ang top Jackie Chan mo? Putang ina, alam mo na. Kundi Rush Hour, pare. Rush Hour 1. Rush Hour 2. Rush Hour 2. Drunken Master. Drunken Master 2. Snake in the Eagle's Shadow. Shanghai Noon, pare. You know, Taki kasama niya si Arnold Talaga? Schwarzenegger. Okay lang. Ganda na Shanghai Noon. Ang kit-kit nga eh. Kit ng ano. Kara! Tapos sa dulo, ang reveal ang pangalan pala niya, Wyatt Earp. Alam mo ba yun? Hindi ko pinanood. Parang nila yung tidbit na parang, what's your real name? Sa tinanong ni Jackie Chan dun kay Owen Wilson. Tapos sabi ni Owen, I don't like my real name so much. What is it? It's Wyatt Earp. Parang sikat na outlaw yun, di ba? Or sikat na cowboy or something. Favorite ko rin na part dun sa Akala ko si Jackie Chan, si Wyatt Earp. sa Drunken Master 2. Pinanood ata namin ni Alexio yung nahulog siya sa vat ng alcohol. Tapos Tapos sobrang lakas niya. Sobrang lakas lang niya. Nakakatawa yung paa niya parang latigo eh. Gumagano'n sa mukha ng mga kalaban. Yun ang magandang fight choreography. Kasi Yung may character eh. Akala mo magsislip siya pero may sasapakin pala siya. Yung mga gusto namin. Yun yung gusto ko yung pag sumisipa siya, may dust na lumalabas sa kalaban. Kasi doon sa fucking... Practical effects yun eh. Oo. Inang wild na mga Galing. ganun. Nagbibigayan kaya sila. Feeling ko naman na nakakasakit Gusto ko malaman sila sa isa't isa. kay Kaya malakas ang stunt team ni Jackie Chan. Nandun si Sammo Hung. Gusto ko lang makuha Isang yung magaling na opinion ni Alexio SPL. dito. Ah. Maganda ba yung The Tuxedo, pare? Yung ano siya. Ayun, gimmick din yun. Yung Kasi nasuot parang, niya yung tuxedo na may secret na doon. ang acting secret kasi doon agent is shit. parang yung tuxedo yung lumalaban para sa kanya, diba? So, ang galing din. So parang, yung mukha niya, parang, hindi ako gumagawa hindi nito. ako to, pero nupaan kita. Ang galing. And the medallion, yung mga ganun. Magaling sila sa ganun. Kaya yung Donnie na John Wick na bulag siya, di ba? Parang merong fight choreography na hindi siya nakakita pero for some reason, Unaware lang. for some reason, okay lang. Kasi magaling siya sa putang ina. Ha? Hindi tayo nag-uulit ng questions, no? Hindi tayo nagulat ng questions. Oh. Ano yun? Yun. Hindi, saan yan? Sa computer. Hindi naman maririnig yun. Okay. Okay. Ano ang mga Easter egg na inaabangan niyo sa mga movies or actors like Stanley? Ako wala masyado. Ako dati yung bloopers sa Pixar. Oo. Oo. Nakakatawa yung point na yun kasi in-animate nila yung bloopers as if nagkamali itong mga characters na to. Na, dude, itong seryosong sa A Bug's Life, yung seryosong movie about like standing up to like tyranny. Tapos biglang, movie lang pala to lahat. Sobrang nakaka-break ng immersion. Yung nagsasalita si Hopper, tapos biglang may mahuhulog galing. Boom, Na may boom. Mga ganun, pare. So, Uso kasi yung mga blooper reel dati. Ralph Barcos. Guilty pleasure film that you watch occasionally. As in paulit-ulit. Occasionally eh. So, bihira. Guilty pleasure I film? think, hindi, kami ni Alexio nung una. Hindi ako naging-guilty for liking. Yeah, like pero- the Fast and the Furious, di ako naging-guilty. Ako, Justify ko siya eh. Nagigilty ako dati nung nanood ako romance anime. Tapos, di ba, hindi ka pa nagigilty nung first time. Like, parang, Hindi masyado. Bakit ka naging-guilty? Ang dami mo palang repressed, gusto ko rin makilig. Sino bang ayaw makilig? Sinasabihan ka ba dati sa Pangasinan na kapag may nag-show ka ng feelings mo, hindi yun pang lalaki? Medyo toxic nga naman. Noon pa. So marami kang na-explore mo yung... Oo. Na-unleash mo yung repressed Nung punta desires ako dito mo. sa Manila. Tingnan mo? Kaya dapat wala nang... Alam mo, wala yung nang ginawa provision. niya dito, pagkababa ng bus, puta ina, note agad siya ng anime. Nanood siya ng Violet Evergarden. Hindi romance anime. Hindi ba romance anime yan? Like, it's very light sa romance. Ako hindi ako masyado na nagigilty sa mga ganun. Kasi parang, na-realize ko early on na mas naawa ako sa mga cartoons kaysa sa mga tao. Nice. Gets. Parang pag may Hindi kayo nag-guilty nung nanood kayo ng My Dress Up Darling. Hindi. Importante lahat na nangyayari sa story. Yung sa pagka-fan service nung anime na yun. Na, Pwede mo what if yung mga hot drawing girl naman sa school doon. nagpapagawa ng costume sa'yo tapos pinapa... Hindi, wag mong panoorin. City ka, pero di kayo na Gago talaga to si Gao Red. talaga si Red. Takinan yun, dilin lang nyo ako dun eh. Horimiya. Maganda kasi siya. Kaguya. Grabe, jiggle physics ng putang ina babaeng yun. Tumayo lang, daming kumalog ang puta. Kaguya. Kaguya sama, Love is War. Ganda nun.
Kaya na anime na ito, hindi na ito pelikula. Oo nga, hindi pelikula nga eh. Wala Wala aming movies guilty masyado. pleasure. Proud kami sa mga pinakonsume namin katarantaduhan. Pero kung merong movie na binabalik-balikan ko ngayon, Game Night na siguro. Talaga? Ang ganda kasi. Like, per scene. Cheetos Scoops. Oh, yun. Per scene ko lang siya binabalikan. Hindi ko binabalikan yung buong movie. Meron ako usual na, binabalik-balik ako. Lalo na ako nasa Netflix. John Wick. John Wick, parati ako merong sa gitna ng timeline na John Gago, Wick. alam mo ba si Red, pag nanonood ng action anime, siniskip niya yung dialogue ba? Pina-fast forward yun, tapos dito tayo sa paangas na fights. Bira lang. Kapag wala akong pakialam sa story, like kunwari yung, ano yun? Yung ano yun? Yung fight anime na yung medyo 3D siya. Tokyo Kengan Revenge. Ashura. Kengan Ashura. Okay, Kengan Ashura. Which is, nasa same universe as yung Dumbbells anime. Wala akong Wala pa kasi story. Wala akong pakialam. Kasi doon tournament format. Bawat episode may laban or 2. 'Di ba? So, anong point? Gusto ko lang malaman kung paano sila maglaban. Kasi doon, walang point. Di naman nila binibuild yung mga stories. Bigla na lang may, puta mo, malaki tong fisherman. Parang gano'n. Di ba? Parang, so pina-forward ko lang. Tapos, kung maangas lang. Tapos kung pangit din yung laban, di ko pinapanood. Okay. Tapos, di ko na alam kung ano yung story. So, I guess yun na lang. Okay. By Rai Caruso? Rai Caruso! Russo! Sorry. If you could live to any movie universe for life, what would it be and why? Sa Wreck-It Ralph universe ako. Kasi, alam mo, Sobrang bilis ng sagot. alam ko na. Alam mo na? Video game world, di ka na mamatay. Let's go. Okay. Maganda nga naman yun. Wreck-It Ralph. Pero gusto mo parang ikaw yung video game character or ikaw yung player? Video game character na, pare. Para pag namatay ka, may mga extra life. Ganun. Parang ganun. Like, tas yung mukha ko, di ba may mukha ako na nakaganon, tas mababawasan lang ng isa. Until kailangan mag-restart ulit. Warped! Saan galing? Sa Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Warped! Ano tira mo yan? Sobrang taas ng bars ng sound. Okay. Ako siguro. Ralph, pare. Saan pa ba? Tangina. John Wick ako, pare. Sorry, maraming John Wick yung sagot dito. Makas yun, pare. Hindi ba nakakatakot sa John Wick universe? Like, realistically speaking, nakakatakot tumira doon. Wait, ano yung qualifier ng question? Ano nakalagay? Okay. Walang qualifier. Tinanong lang kung anong Movie universe ang gusto mong... chef, pare. Chef? Di ba normal lang yun? Hindi ganun din. Walang kwenta. Basta nag-exist lang na chef si Jon Favreau at may Cuban sandwich, siya. God. Ako, I would say John Wick. Tapos papasok ako sa The Continental. Gusto ko rin sana yung Jurassic Park. Sorry, sa tingin mo ba na pag nasa mundo ka ng John Wick, ikaw ay assassin? Oo nga. Malamang. Kung kaya ko maging ganung assassin, feeling ko if I set my heart to anything, kaya ko ma-achieve lahat. Ay mo tumakbo sa stairs, pataas, Pare, paikot-ikot. Hindi ko naman sinasabing magiging ako si John Wick. Sinasabi Isa ko ka sa lang. mga lesser assassin. Tapos kapag na-exo-communicado si John Wick, tutulungan ko siya. Si kayo mamamatay. Di ako Gago, mamatay. lalapitan mo pa lang si John Wick para sabi, babarling ka na niya eh. Tutulungan dapat kita eh. Hindi ko I don't We need. do not conduct business on continental grounds. Okay. Ay. Okay. Next by Bernice Tison. Best teen movies. Eurotrip. Teen movie? Teen Ay, movie di ba? Counted naman yun. American Pie? Hindi, may mga ibang... Ano ba ang teen movie? Kasi ba yung mga tipong... Breakfast Club, Pretty in Pink. Mga ganun. So hindi siya yung parang Eurotrip na mishaps happen. Teen Breakfast- movie, fucking Superbad. Agent Cody Counted ba? Banks, Superbad. Hindi ko alam kung ano definition ng teen for them. Parang baka movies you watch as a teen or... O di kung ganun, luma na yung mga like Breakfast Club. Tagal na nun. Stand By Me. You wanna see a dead body? Ano lang yan? Straight up. Mga coming of age ba dapat? Coming of age. Coming of age, Superbad. Definitely. I think that's the best. Kasi sobrang laugh trip na super. Yung niregla yung babae sa putang inang pantalon niya. God, is that period blood on your pants? No, bro. Sinapak ni si Emma Stone. Gago yun eh. Ang galing yun ni Bill Hader as a cop. Tapos kasama yun si Seth. Gago, sobrang solid. No, super. Favorite movie daw ni Chris Aquino yun, pare. Superbad? sabi niya. Idiota din yun. Sabi niya. Ang ina yan. Fun facts, man. Fun facts. Panananan. Pakilagay na lang Carlo.
Congrats on retaining your title, by the way. Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Meron ba kayong live Sino ba? action? Si Daryl. Daryl lang nakalagay. Daryl Yap yata to. Uy, Meron ba kayong live action or any adaptation, may it be from comics or games, na gusto nyo or guilty pleasure? Yung gusto na. Alam mo naman ako na gusto na. Rachel! Right! Rachel! Dragon Ball Evolution. Dragon Ball. Gusto yung going live action? Hindi gusto. Like, It exists? yung exist. It exists. Oh. Siguro yung unang Mortal Kombat. Oo, gagong. Ganda nun. Like, tinanggap niya yung full campiness ng Mortal Oh, Kombat. tsaka parang yun yung perfect way to adapt it. Yung bagong Mortal Kombat, sabihin natin, mas maganda yung CGI, mas maganda yung action. Masyado siya seryoso eh. Masyado siya seryoso eh. Masyado siyang, tapos saka dinagdagan nila ng lore na sobrang bobo. Si ano? Yung Arcana. What is your Arcana? So walang sense. Unang Mortal Kombat, definitely. One of the Yung greats. Mortal Kombat 2 parang ibabalik nila sa kagaguhan. Talaga? Oo. Well, nandun na si Johnny Cage eh. So. Tapos saka parang siya yung focal point. Hindi na si Cole. Pero parang ang tanda na rin ni ano nun, no? Old Johnny Cage. Old Johnny Cage. Ano ba maganda na adaptation? Fantastic Four, parang huli. Joke lang. Yun overrated. Inang yan. Hindi yung guilty pleasure at all. Nag-guilty ako na nilibre mo ako doon, Red. Ako. Pinilit ko pa, huwag tayo muna mag-record ng Fantastic Four para inspired tayo. Burot lang tayo pagkatapos eh. Hindi siya ganun ka eh. Magandang binabalik-balikan ko na ano, Guardians of the Galaxy 1. Parang di ko binabalik-balik. Mga essential scenes. What Joanna, man? Ikaw. Ano naman? Saka The Dark Knight, pare. Hanggang The Dark Knight, Parati ako may The Dark Knight na. Pero fast forward ko lang sa mga Joker scenes. Oh. Wanna see magic trick? Ang huli kong pinanood ngayon na The Dark Knight is yung part na pumasok siya sa party ni Harvey Dent. Where's Harvey? Ay, gago. Mask of the Phantasm. Ay, hindi siya. Tinry ko siyang panoorin Movie ulit siya. eh. Parang kasi hindi, ano mo yun? Obob kayo, pare. Maganda. I'm Hindi ko pa siya tinatapos ulit. Diba? Yung nasa graveyard. Ay, hindi, sorry. I didn't count on being happy. Sige, ako pa, puta. Oo, gago. Gago. Hush pala yung pinanood ko recently. Hindi Yun, pala- Mask of the Phantasm, pare. Solid. Sige nga, panoorin natin yung Mask of the Phantasm. Pati in The Dark Knight Rises, yung parts lang ni Bane. Ni Bane. Tapos tinatry mo siyang gawing ano. Ni Bane. Si Bane? Imong body. Emo spirit? Or emo body? Favorite ko yung kausap niya si Littlefinger sa aeroplano eh. Sino yun? Yung ano. Sa simula. For you. Iyakin lang si Alfred dun sa buong mo. Master Way! Yung paborito ang ginagawa niya. Master Way! Hindi na mag-ganun ka. Why? Whiny. Master Way! When your parents died, I took you in and treated you like my son. Ito na naman yung ano eh. Yung ang OA mo inacting. Tapos pag pinanood natin ulit. Sobrang layo. Parang yung... Master Way! Parang yung... You remember the taste of strawberries, Mr. Frodo? Hindi ganun yung pagkasabi niya. O yung Pagkasabi. sa Independence Day, you welcome to Earth. Hindi niya sinabi Pati yung kay Fredo, yung ginagawa niya na, I'm smart too. Hindi naman niya sinabi. Welcome to Earth! Hindi nga niya sinabi. Sinabi, welcome to Earth. Hindi eh. Kailan niya supposedly sinabi yung welcome? Nung sinapak niya yung alien na Sa alien naka-armor. Oo. Nung naka-armor siya, hindi siya tinatabla ng Ay, baril. sinatabla na. Sinapak lang. Pero lakas. Sinapak na lang niya eh. Oh, God. Putang ina. Oh, you think darkness is your ally? Hassa, hassa, he, hassa.
diri ka naman isinilang sa dark. Ako diri sinilang sa dark ba? Masarap. Tingin mo, tropa-tropa mo yung dark? Ang dali nito. Dili masarap ang lechon nyo dito, ba? Dili ka namit ang lechon nyo dito, Batman. Doon ka sa Gatam, Cebu. Sorry. Gintrupa-trupa mo ang dark, ha? Ako, insilang sa dark. Molded by dark ba, ha? Baliid ko. Kakatoast lang natin ng bin. Tapos iniisip ko tayo na makancel kaya ako dito. Wala, tayo na. Half Ilonggo ko. Oo, tapos tagapangasinan ako. Tapos may depression ako. Kaya okay lang na tumawa Ang ako. daming shields. Ako, umupula ako dito in uncomfortable laughter. Whatever. Bakit ang kupal mag-movie review ni Goldwyn? Sino yun? Sabi ni Sir Goldwyn Reviews. Sabi parang, ito kasi yung problema. Ito nabigyan ko na niya yung mga tao. Alam mo bakit naiinis kayo sa mga movie review? Kasi binibigyan nyo ng weight yung ginagawa nila eh. Oh. Ako, wala akong pakialam sa kahit anong reviewer, kahit puri siya or hindi. As in, like kung Meltzer 5. So, pare, Meltzer 5 stars ba yun? Ang daming matches sa sobrang ganda na hindi Meltzer 5 star. Diba? So, parang, si Kurt Angle walang 5 star. The Meltzer. Kahit yung Shawn Michaels, Kurt Angle. Yung kay Rey Mysterio. Kahit yung kay Rey Mysterio. Sobrang dami. Like, top of the head, diba? So, parang, alam mo yun? Yung kay Eugene, walang 5 Kasi ito, opinion lang siya ng isang tao. Tapos, ang gusto nyong gawin is ito yung maging all-encompassing rating ng lahat. Hindi. Ano lang siya ng isang tao. Huwag niyo masyadong bigyan ng bigat kung ano sinasabi ni Goldwyn. Problema rin yan ng mga movie promoters eh. Parati nilang ibibida, hindi, kami. 4 stars kami ni Goldwyn. Kaya maganda, pang-promote, parang ganyan. Pero dapat, kung ikaw ay watcher, huwag mong gawing basehan na yung Hindi ko naman dinidiscredit si Goldwyn. Ang sinasabi ko lang is, may opinion siya. At dahil art to, movie to, hindi porkit sinabi ng isang tao pangit na. Or same din sa maganda. Watch it first, pare. Kung tulad sa akin, like, again, well-reviewed yung Jojo Rabbit. I found it boring. Pero, Actually, ako rin, hindi ko na masyadong... Walang kwenta yung opinion ko. Pero like, it's my opinion. So, wag niyong bigyan ng weight yung mga sinasabi ng tao. Ayan, exact. Like, yung Taika Waititi, ako para sa akin, mga dalawa lang yung na-enjoy ko na Taika Waititi films. Ano ba ginawa ni Titi? What We Do in the Shadows, saka Thor Ragnarok. Yun lang. Siya gumawa ng Thor Ragnarok. Pero pag binalikan ko yung Thor Ragnarok ngayon, parang nabubuhan na rin ako sa kanya. Parang masyado siyang tas parang nandun yung dalawang pinakamalakas na Avengers, tapos sobrang ginawa lang nilang joke. Alam mo yun, parang ganun. The strongest Avenger, you know? Yun diba? Okay. Yung second question niya, movie side characters na sobrang well-written. Ay, putang ina. Kirishima pa. Ay, sorry. Hindi pala kasama. Movie side character? Dami. Si Batista. Sa Guardians? Si Dax the Destroyer? Tas sobrang dark ng niya. Yung past niya. Tapos naging sila nung Centipede Girl. Naging sila. Naging sila. Pero crush nung Centipede Girl si Batista. Si Mantis. Si Mantis, friends sila. Friends lang sila. It's me again, parang... Si Mantis. Sex ba sila? Hindi, may kilig factor sila, pre. Wala silang kilig factor. Si Mantis na kapatid ni Peter Quill. Ka-technically, magkapatid nga naman sila. Diba? Ang best side character para sa akin yung sa Bad Boys, si Martin Lawrence. Hindi siya side character. He is one of the bad boys. Hence the S, pare. Side character. Side character, bad boys. Yun, yung hacker sa Peacemaker. Sino yung name? Si Economos. Si Economos. Tapos, sino yung side character? Si Flurry, pare. Yung may bird blindness. Why would you say it's a duck? I didn't say it was a duck. I have bird blindness. Would you take advantage of my bird blindness? Is it funny? Yes. Tapos yung pinapangalan yung team niya, your high school, your tits. Titties. Titties almost died. Galing na niya, no? Hey, I got a new nickname for you, Ginger Cool. Okay. Ano ka ba, Peacemaker? Pero hindi siya movie eh. Nga pala. Fuck. Ano itong mga to? Sorry. Best side character. Ako pala may sagot. Yung mataba sa Kung Fu Hustle. Hindi, joke lang. Wala siya side story eh.
Side character naman siya. Oh, pero wala siya sarili yung story. Pero kasama siya sa isa mga pinaka-nakakatawa movie scenes of all time, yung nagbabato na ng kutsilyo. Grabe yun, yung binalik niya. Yung binalik niya, tao na ako ng tao eh. Yung gusto ko yung bumela siya ng bato, so nasaksak niya, tapos yung nabato niya lang yung handle, tapos pagtingin niya kay Stephen Chow, may nakalagay. Nakasaksak. Tapos parang, nakalagay lang ng blade. who's throwing the handles daw eh? Tangina. Ano bang best written side character sa movie? Usually mga ano yan eh, mga... Sino yung sa Inside Out, yung imaginary friend nila? Si Bing Bong. Si Bing Bong. Si Ding Dong. Bing Bong. Mga yan. Like, naapektuhan ka talaga eh, no? Oo, kasi parang nakaka-relate ka, meron nga naman tayong mga nakalimutan ng ating... Nasaan na kaya imaginary friend kong si Apple Dapple? May imaginary friend ka? Apple Daffle ba? Hindi ko alam eh. May imaginary friend ako, nakalimutan ko yung pangalan eh. Dati, dinodrawing ko pa daw. Tapos niisip ko, hindi kaya... Mukha ni Satanas. Inisip ko, hindi kaya manyak lang itong dumadaan sa bahay. Tapos nilalaro ako after every now and then. Ikaw, Andren. Imaginary friend ka ba? Hindi ba yun yung tanong? O si Papa 2. Si umalis na si Papa 1 eh. Sobrang dark nun. Okay. What's your favorite It's So Bad, It's Good movie? Ito yung pinaka-ayaw ko talaga. Inabi ko namin ito last time. Last time na rin eh. Na parang, kung It's So Bad, It's Good na movie. Di good na siya, di ba? Hindi din eh. Hindi ka Hindi. Ikaw, Alex, ano yung sa'yo? Birdemic pa. Birdemic. Sobrang ang ganda ng boardroom scene na nagpapalakpakan sila ng 2 minutes nang walang tigil. Tapos yung mga birds, para siya... mga gif eh. Yung mga ibon na gumaganon sa kanila. Tapos yung gumaganon... Hindi ko alam yung movie na yun. Pero sinasabi kasi nila Fast and the Furious so bad daw, it's good. Hindi, iba naman. Hindi. Okay. Justin Gunakaw, what are your favorite movie tropes and why? Ang pinaka-paborito kong movie trope na ginagamit, yung may hanapin silang specialist tas mahirap siya hanapin. Paborito ko yun. Yun yung dinidream kong opening ng special ko eh. Pag may second special ako, matanda na ako. Yung hinanap ka ng matandang general. Or tipong from afar, may mga 5 SUV na parating. Or na army jeeps. Ganun yung nangyari sa opening ng MacGruber. Hinanap siya. Sa MacGruber, tapos parang nasa monastery na siya. Tapos parang, these are my people. Tapos niyakap niya yung mga bata. Tapos ninakawan lang siya ng mga bata. Maganda nga yung trope na yun, no? Ganda yung trope na yun, yung parang, you're a hard man to find, General. Sa akin, I ain't trying to be found. Yung favorite kong trope, nakita natin to kagabi nung tayo SWAT. Oo nga, labo. Yung corrupt cop na sobrang halata. Halatang kontrabida cop siya. Oo, kasi marami siyang eye bags. Tapos parati siyang may mga restrictions na ayaw niya. And then, for me, yung anime na naman eh. Sino yung lightning dude sa fucking... Zenitsu. Oh, yung Zenitsu. Like yung first... Yung bano, tas bila magkakaroon ng power. Puta. Sobrang bakas lang pala niya. Yan. Yung favorite ko. maganda yun. Parang si Ratcatcher 2. Ratcatcher 2. Anak ni Ratcatcher 1. Pare, tangina nito eh. JJ. Kaya ko sagutin to. Top 5 Seth Rogen films. Kaya ko sagutin to with ease, pare. Mali ka eh. Okay, game. Knocked Up, Pineapple Express, This is the End, Super Bad. Okay, mahirap na to. The Interview. The Interview? Ano in no particular order? Walang order. Mahirap yung order. Ako, paborito ko din siguro Pineapple Express. Yun yung pinaka-kinukot ko eh. Pineapple Express? Kasi yung favorite scene ko dun, yung nakaupo siya sa kotse, tapos dumaan niya isang kotse, tapos tumutugtog ng Electric Avenue. We're gonna rock the... Hey, Electric Avenue! Ako niya, yeah, you like the shit? Walang kwentang scene yun eh. Hindi siya kailangan sa buong movie. Ang pinagusto ko ng scene, yung na-witness niya yung murder, di ba? Tapos nag-panic siya, so binagsak niya yung joint. Tapos yung mob boss, kinuha niya yung joint. Tapos pinok niya. Pineapple Express. Sobrang galing eh. Alam. Galing kontrabida si Gary Cole. Si Gary Cole nga yun. Si Ricky, Reese Bobby, pare. We all loved Gary Cole, pare. Siya rin ang boses ni Harvey Birdman na Turnip Law, pare. Talaga ba? Fucking, what a career. Ako yun, The Interview.
may maganda na talagang physical comedy dun sa putang inang. Ang ganda rin ng mga, kung paano nila pinromote, yung nilabas nila yung mga interviews na hindi lumabas sa movie. Hindi. Parang gumawa na sila ng fake na profile ng interviewer. Galing eh. Too bad, hindi na sila pwedeng magkampi. Si James Franco at saka si... Oo nga. What happened? Hindi na sila friends. Groomer si James Franco. si James Franco. Jesus Christ. Si Seth Rogen masyado mabait. So ayaw niyang tangkilikin yung Actually, maganda rin tayo na yan eh. This is the end. Kako ganda na This is the end. Sobrang nagwawala lang din ako nung pinanood ko. Channing Tate Yum. Si yung part na parang yung porno magazine Yung niya. porno, mag. I was raised in a house of women. I had a very explosive ejaculate, okay? I'm gonna come on you. Mga ganun sila. Maganda rin yung scene. Yung scene na siguro, iyak tawa ako. Yung biglang may napugutan ng ulo, tapos pinagsisipa-sipa lang. Nakakatawa yun kasi bakit nila ginagawa to? Tapos yung papunta na siyang heaven, biglang tumugtog yung The Bodyguard song. Yung kay Whitney Houston. So, ano ko lang sa This is the End. Seth Rogen film siya, pero parang hindi siya masyadong bida-bida sa mga dun eh. Si ano yun eh. Ang nakakatawa dun kasi si James Franco, Danny si McBride. Jonah Hill, si Danny McBride, yun yung tatlong, tsaka si Craig Robinson, yun yung apat na nakakatawa dun eh. Lagi may tuwalya. Yung dalawang bida parang straight man sila. Sobrang nakakatawa rin yung scene nung ina-address nila yung nandun si Emma Watson. Isa lang yung may masamang iniisip eh. Lahat sila parang, hindi, tropa natin. Galing. Galing ng Getty. Hermione kicked all our asses. Pwede interview yung part na nagkagatan silang daliri. Tawa ako din. As in, para sa akin, ang hirap na mag-physical comedy lalo na ng time na yun. Tapos meron din silang bit doon na inubaran nila si Seth Rogen. Tapos, is this what you're looking for? Take it. Tapos parang inaalog niya lang yung niya. Pati yung pinasok niya yung probe dun sa puwet niya. Galing. Awi! Ganun siya. Ganda na puta. Ikaw, wala kang top 5 Seth Rogen mo. This is the end. I was never a Seth Rogen. Talaga? Pineapple, hindi ko na Super bad? Fuck, yun. McLovin. Pero hindi, technically, written siya by Seth Rogen. Oo, pero hindi pero- siya, would you say? Kasama yun. Siya nagsulat eh. Super bad. Tsaka nandun din siya yung police na isa. Sa police sa isa. Tama. Tsaka Yung dalawa storya na niya yun eh. Storya nila ni Evan Goldberg yun, di ba? Okay. Tangin ng tanong to, ice cream sa cone o tinapay. Tangin mo, JC Castillo. Ibaban ka namin Baban for ka namin a month. for stupidity, pare. Sa cone ba? Depende ko nung cone. Sinagot kita. Masarap yung waffle cone na bagong gawa. Yung mainit. Mainit. Naka-experience ka naman ganun. Yung waffle cone na, minsan kasi makakachamba ka ng niluluto pa lang nila yung cone. Oh, I never had that. Yung waffle cone. Ano rin eh, parang yung waffle cup Mga mismo. Baskin Robbins. Mga ganun. Mainit-init. Okay, game. Roy Del Gomez. Ano yung movie na hype kayo panoorin pero disappoint kayo? Legends of the Guardians, The Owls of Gaul, pare. Okay. Na-hype ako dun sa 30 Second to Mars trailer nila eh. Yung We Are the Kings and Queens. Tsaka Watchmen. Na-disappoint ako sa Watchmen. Sobrang hype ako sa Watchmen. Gago. Ba't ka na-disappoint? It was pretty accurate naman sa comics. Daming burat eh. Okay. Ayaw niya kasi kay Na-disturb ako sa ayaw niya kay edits si talaga. Dukes. Ayaw mo kay Dukes, pare. Si Rorschach. Check. Hindi niya makashin yung paycheck niya. Gotta take it to a big bank. Dami kong hype na movies. So talagang na-overhype ako. Tapos parang, fuck. That fell short. Parang yung Fantastic Four. Fantastic Four. Yeah, Yun, most recent ko parang. Ako rin, disappointment. Kasi noong una ko nakita yung trailer, sabi ko, retro-futuristic na Fantastic Four. Maganda to. Ganda ng art style. Stylized talaga siya. Tapos pinanood natin parang fucking snooze fest lang siya eh. Sobrang... Ganun lang. Parang sana hindi mo nilang sinabi na gusto niya kunin yung baby mo. Parang, di ba? Nung nag-press con sila, parang... Hindi kailangan yun eh. Tapos yung sobrang stupid na binibate lang nila yung baby nila. Ito yung baby. Itong fucking pinamalakas na force sa buong universe. Pupunta siya sa... Tapos parang naglalakad lang si Galactus. Alam mo yun, parang... Tapos yung part doon na namatay siya, tapos akala natin patay na si Invisible Man. Tapos biglang pumatong sa kanya yung anak niya.
So, parang yung equivalent na yung tear papatak sa prince. Tas Yun nangyari sa SpongeBob eh. Oo nga. Yung tear nila, kasi diba natuyo sila, Yung Goofy Goobers. yung tear nila pumasok dun sa electrical socket, tapos nag-cause ng spark, tapos biglang umulan sa loob. Tapos naging human. Somehow ganun pala. That's how it works, no? Kapag above surface ka, humans kayo. Parang ganun. Tapos nabuhay lahat ng mga Nabuhay lahat ng nasa loob eh. Lahat na nasa loob nabuhay. Okay. Reggie Buhain. Uy! Related ka kaya dun sa swimmer na Eric Buhain. Book-based movie na sobrang sama, di yun tinapos. Sobra naman yan. Grabe naman yun. Sobra naman. Wala naman ako. Di ako Wala. Book-based movie. Usually kapag nanood ako ng sine sa sinihan, never naman ako nagwa-walkout sa gitna ng... nagbayad ka eh. Oo, sayang. Sayang. At the end of the day, pwede mo na sulitin yung comfortable chairs and the aircon. Anong book-based movie ang pinanood ko? Fantastic Four. Ulit. Hindi ko. Parang... Hindi mo tinapos. May recent tayong movie. Ito, movie na hindi natin tinapos. May recent tayong movie na excited tayo kasi The Raid creators yung gumawa. Tapos si Tom Hardy yung bida. Yung ano? Pinanood natin together. Tapos sobrang... parang off. Off na to. Tapos nanood lang kami The Prestige. Balikan mo yung The Prestige. Pero wala naman akong wino-walk outan or hindi... Sean J. Remolenia. Marvel and DC heroes na without superpowers. Sino kaya nyo sa brawl? Di walang point. Parang humans lang sila. Yung anak ni... Technically, si Batman. Anak ni Invisible Woman. Ako, sa totoo lang, realistically, Walang powers, no? si Daredevil, bulag lang siya. Totoo. Kaya matatalo ka sa bulag? Dude, kahit sinong bulag dyan sa Pilipinas. May superpowers si... Challenge mo? Kahit sinong bulag dyan sa Pilipinas, kaya ko kayo Alam mo sana magkaroon to, tapos nagulpi ka ng bulag, no? Hindi ako hindi sila makakita, Red. Hindi, pero yung ibang senses nila heightened. Ito, naramdaman nila yung senses nila. Yung sense of touch nila. Kamot, tumama sa mukha nyo. Hinahamon ko kayo mga bulag. Lahat ng nanonood nito. Opinion lang ni Andren to. Dito, opinion na nag-reflect. Yun lang yung question. Kung lahat ng DC or Marvel superheroes... Kaya mo sunto. Sino yung kaya mo sunto? Pag walang powers? Pag walang powers. Professor X. Yun nga, yung anak ni putang inang Invisible Woman. Professor, ako si Professor X. Kaligul ako sa... Kaligil mo lang yung batang yun eh. Sa pader. Professor X, putang ina. Feeling ko, yung pinakamalakas na kaya mo. Yung pinakamalakas na kaya mo? Juggernaut, pare. Kaya mo si Juggernaut, di mo kaya si Juggernaut. Kayo lang, nag-react kayo na parang, di mo kaya. Hindi totoo naman eh. Pangit yung question. Terribly structured. Sorry, Sanjay. Jaffe Guevara, you will be teleported to the universe. Chef, pare. Chef. Wreck-It Ralph. Shit. Teleported to the universe, the last movie you've watched. How fucked are you? Wait. Ano ba last movie na pinanood ko? Nanood ako SWAT kagabi. So, SWAT. Tapos tinapos ko siya pag-uwi ko eh. Tangina. Kaya ko kasi... Pumasok ako sa waiting room, nanood sila ng SWAT intently. Tapos hindi natin tinapos. Tangina, mag-show na tayo eh. Yun nga, kaya nga pag-uwi ko, tinapos ko. Nandun na ako sa world ng SWAT kung saan... Okay. Ito lang yung world na yun except lahat ng mga tao nagmumura lalo. Like more. Gets. Unless SWAT din. SWAT din, I guess. Kasi andun ako nun eh. Hindi naman ako nanood ng anything pagkatapos na. Ikaw, the last movie na pinanood. Fantastic Four. Talaga? That's the last one. Hindi ka nanood ng movie na iba? After? Yung Prestige. Kimetsu no Yaiba. Okay, kahit sa bahay mo lang. Yun, yung Demon Slayer. yung Infinity Castle. Okay. You are very fucked. Okay, so, yun nga. Cedric Empeno Duazo, anong movie ang i-prepare nyo sa favorite food nyo? Not necessarily yung favorite movie nyo, basta pasok sa team taste ng food. What is this question? Okay. Ano ba favorite? So, Marami. ang basis natin yung pagkain. So ako, minsan, pag kumakain ako ng sandwich na masarap, nanood ako ng chef. Tapos ini-imagine mo Na yung peanut butter na ginawa mo. Yung Rino naman. liver spread. Sobra naman. Mayonnaise. Hindi, pability naman ako gumawa ng sandwich na may karne sa loob. Putang Oo ina. nga, karne naman yung liver spread. Oo nga. Pero sarap kaya na liver spread sa pandesal. Tangina. Oo nga, kailangan mandesal eh. Pag white bread, lasa lang siyang putang ina. Kapag nga ba ganun? No? Mukhang bobo pag kinakain mo siya sa tasty lang. Sobrang, nag-try kasi ako dati mag-Rino and Tasty. Sabi ko parang, hindi ko siya, Parang mali hindi ko siya naaalala ng ganito. Ano kasi siya, mas maganda yung all crust talaga eh. Okay. Mga ganong situation. Ako, ang favorite kong pagkain, pandibara.
salt and pepper spare ribs. Tapos noon ka ng mga Chinese Noon ako na cooking all film. Ano yun? Merong isang sobrang sikat na Chinese film tungkol sa tatay tsaka mga anak niya. Tapos may isang scene lang doon na nagluluto siya, sobrang ganda. Nalimutan ko yung title. Pero parati ako na target. Di ako baka manood ako ng mga Chinese gangster films. Tapos kumakain sila ng mga Hong Kong barbecue. Oo, yung pag napapanood ko sila minsan na parang yung scene na kumakain sila sa tea house bago sa mga pagbarilan. Gets. Bagay eh. Ikaw, Adam, meron Vibe. Bago ko sabihin yung ultimate answer ko, pare. Ano bagay sa beer? Naalala niyo yung The Irishman? Yung hotdog? Yun. Gago, parati ko binabalikan yun. Puta, tang sa... The sequence, they steamed steam it in dogs. beer. Pero parang kumakain ako ng tender juicy tas white bread lang. Medyo malayo no? Hindi eh. Hindi ito Kasi yun. yung mga hotdog nga nito mahal eh. Shoutout sa Boomdogs ulit for bringing the normalizing hotdog eating ulit na Baka masarap. naman ulit. Boomdogs. Humingi na naman. Boomdogs, yung pinadala nyo, medyo naging detrimental kasi naumay ako sa 10 hotdog na pinadala nyo. Alam mo yung malala, pare? Ano? Ako, Alexio Tabafundan. Di pa ako nakatikim ng Boomdogs. Ganun ba? Uy, si Alexio pero parati kang pinapadala ng tinapay eh. Hindi in-order ko yun. Ako hindi ako pinapadala ng tinapay bakery. Anyways, ang ultimate na sagot ko dito, Lord of the Rings, Return of the King. Yung kumakain yung king Fresh habang... strawberries. Are there any songs from where you're from, Master Hobbit? Tapos pinakanta niya si Pippin ng kanta habang kumakain siya ng manok, habang pinadala niya yung anak niya to die, pare. Tapos kumakain lang siya, gumaganon. Ginawa ko yung dati. Umorder ako ng isang buong SNR chicken. Tapos kinain ko sa harap. Ganun. Gaganon lang ako. Ang gusto ko rin na eating scene sa The Hobbit, yung first one lang. Napanood niyo ba yung The Hobbit? Anong part yung nag-harmonize sila bago sila punta sa battle? Kailan to? Boys to men sila. Boys to men. Di ba, it was before their adventure will start. Like parang nag-meet na sila dun sa bar. Ready na sila sa dangers ahead. Tapos nakatingin lang sa bonfire yung leader nila. Tapos biglang, Kasi si Bilbo? Hindi ko. Nag-harmonize sila eh. nagbo-voice to men lang sila eh. Second breakfast. Ano ang quintessential stoner film for you? Tablets? Sabi ni Jet Israel. Encino Man, pare. Ano yung Encino Man? Si Sean Astin, Pauly Shore, tsaka Brendan Fraser. Sean Astin word. Si Brendan Fraser yung caveman na nahanap nila. Sobrang laugh trip. Alam mo, Half-baked. medyo, yun nga sabihin ko, parang medyo overrated yung half-baked. Meron lang siyang mga parts na nakakatawa. Pero, medyo nainis ako kasi parang... Ayaw mo kay Jim Brewer. Ayoko rin kay Jim Ayaw Brewer. rin kay Jim Brewer. Tapos... Encino Man ka na lang, pare. Pineapple Biodome. Express, I would say. Hindi ko na pa rin Di ba naman yung Biodome? Pauly Shore Pineapple classic Express, di din mo yun. na panood. Counted ba yun na stoner film? Oo. Feeling ko, yun nga, like heavy use of, sa film. Putitan. Puritan. Kako, isa rin na hindi Stoner film siya in a way na kailangan sabog ka pag minanood mo siya. Putitang. Tapos tangin ang ending yan, spoiler. Ini-interview lang pala siya ni Conan O'Brien. Sobrang walang kwento. Si Louis C.K. nagsulat ng Putitan. Si Louis C. Pinakagusto ko dun yung namatay yung tatay niya. Ay, gorilla. kasi dangerous yung trabaho ng tatay niya, pero ang kinamatay. Sa factory yata nagtatrabaho, di ba? Binugbog siya ng gorilla. Tapos nung nasa deathbed siya, there's a lot of things you should watch out for, son. Parang ganun. Di ba? Para tinilista niya yung mga nagbe-betray sa kanya, di ba? Some hazards. Gorillas. Ang isang favorite ko rin, Harold and Kumar Go to White Yun. With NPH pa. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Pinanood yung 2 Yung 3D? Nakakatawa. May isang part doon. Yung White Castle lang. Naiingit ka sa dulo. Nandun si Bobby Lee sa... That was great! Tapos 3D, di ba? Tapos kita mo yung pag-thumbs up niya. Tapos cut to doon kay Harold. Tapos nakatingin lang sila kay Bobby Lee na nakakagaling. Sobrang, tawag doon, I would say... Di mo na parang yung Escape from Guantanamo Bay? Pero complete siyang stoner film. Maganda Kasi sa dulo, mag-crave ka rin ng pagkain. Ganun. Yeah. So, yeah. Anong oras na ba? Lagpas 1 hour na tayo. It's 4:45. Ay, 4:57. Okay. Ito ay top 5 Will Ferrell movies. The Other Guys. Easy. Sabi ni John Carlo Mendoza. Sige, go, Alexio. The Other Guys,
Talladega Nights. Step Brothers. Step Brothers. Baka in no particular order, no? Sabihin ko Counted na ba Zoolander? No. Pero Hindi, siya siya yung main kontrabida antagonist nun eh. Oo. Sige. Ayun, Zoolander, pare. So. Tapos Kicking and Screaming. Hindi, joke Kicking lang. and Screaming. Joke lang. Sabi ko, I was about to throw shit down, man. Hindi. Okay lang naman yung Kicking and Screaming. Siguro, Pero ang dami pa. marami nga no? Lahat ng Adam McKay. Gusto ko rin, alam mo honestly, gusto ko rin yung Daddy's Home. Daddy's Home ni Mark Wahlberg. Gusto ko yung Daddy's Home 1 and 2, pare. Yung, nakatawa yung 2 kasi nandun na si Mel Gibson, di ba? O tsaka yung tatay niya si John Lithgow. Sobrang galing din eh. Tangina. May scene doon na may gumalaw ng thermostat, lahat sila nagising. Yung thermostat. Oo. Okay. Ako, number 1, Talladega Nights. Yes, of course. The Other Guys, number 2. In order ko to, pare. Number 3, Step Brothers. The Brothers, Number 4, Zoolander. Zoolander. Dahil I think mas Ben Stiller movie Yes. siya. Pero dahil counted nga siya as Will Ferrell film, number 4 siya. Pero number 5, I would say Barbie. De joke lang. The Lego Movie. The Lego Movie. Maganda rin yung Lego maganda Movie. nga yun. Pero hindi siya Will Ferrell movie. Alam mo yun? Gets naman. Siguro Anchorman na. Fuck! Well, Anchorman talaga. Actually ako, sobrang gusto ko pareho eh. Yung Anchorman kasi, I think, kailangan siyang mangyari para maging accessible yung mga sumunod na movies. Naman. Parang Sobrang wild nung to Parang tama lang na pinanood mo una yung Anchorman, then everything else. Ako naman, Talladega Nights, number 1 by far. Old school. Old school. Anchorman, Step Brothers, and The Other Guys. Grabe. Ganda ng old school po. ganda ng old I watched it again. Still Holds up no? So, Nakakatawa yung nagbabato sila ng hollow block. Tapos kumikot. Tapos yung isa nakatali. Hindi na nabawi yung isa, di ba? Nahulog kasi sa sewer yung isa. Meron isa yung si Vince Vaughn, di ba, nag-gym na, tapos nag-yoyosi siya. Yoyosi siya. Pumasok siya. I swallowed it. Tapos isang pull-up line na gawa. Nakakainis eh. Tapos yung pledge drive nila, kinikidnap lang nila, tapos tumutugtog yung Master of Puppets. Tapos nung kinidnap nila yung matanda, inakay lang nila. So, Tapos yung suit nila yung fucking see-through, yung kita-kita. mukha nila. Ang ganda nun. Let's go Tapos ang kalaban streaking. din nila sikat din yung kalaban nila rin yung principal sa Entourage. Sino nga ba yung... Si Jeremy Piven. Jeremy Piven. Yeah. Okay. I think galing nga ni Will Ferrell. Grabe yung hot streak niya sa era na yun, dude. Sunod-sunod eh. Oo eh. Napanood niyo ba yung Sherlock Holmes movie niya? Hindi. Pangit daw yun eh. Sobrang Sobrang walang pangit kwenta. daw eh. Kung meron akong movie na pwede kong walk-outan, yun sana eh. Kasi di ko siya pinanood sa sinihan eh. Pangit talaga. Sa Netflix ko siya binuksan tapos, fuck this. Ako man. talaga gusto kong mag-walkout na dun sa The Village, pero wala na, nabayaran. Nandun na ako sa twist eh. Wala na. Patapos na yun. Patapos na yung movie. Pinakyo mo na yung screen. Dude, gusto ko ibataw yung popcorn ko, pero wala eh. Dami Mga kasi ganun talaga. Chinese eh. Si Rex Biglang Awa. Sabi niya, best recommended sports movie, pare. Coach Carter, pare. Ako Remember the Titans. The Replacements. Oh. Oh, yun. Ganda. Actually, a good selection. Good selection, pare. Nakakatawa yung... Okay, bring up ko lang ulit yung SWAT. Pinapanood natin yung SWAT kagabi. Tapos parang, di ba... Hindi nag-recruit? Si Samuel Jackson as Hondo. Parang tinuturuan niya yung crew niya. Tapos sinabi lang ni Lino bigla. Na parang... Police SWAT, Coach Carter. Police Coach Carter lang ang SWAT. No? Yes. Tapos parang, makes sense. Tama. Tapos yung sobrang iconic yung parati namin pinagtatawaran ng election. Cause we're hopeful. Yes, we are hopeful for today. Sa Coach Carter ba yun? Yung ending. Yung sinabi yung nangyari sa kanila. May mga iba namatay eh. It's fine. Wala Meron. naman. May bad ending yung mga iba. Grabe. Channing Tatum nandun, pare. Sa Remember the Titans, pare, I would say, meron talaga akong scene doon na pinapanood pag kailangan ko ma-hype up, pare. You gotta fight for that inch. O, ibang movie ba to? Kay Al Pacino. Any Given Any Sunday. Given Sunday, Life is a game of inches. which is also, tsaka si Jamie Foxx nandun, pare. Tapos Any si Given Cuba Sunday. Gooding, pare. Okay.
meron na namang which movies you want to live in. Sorry, LR kasi sinagot na namin to. Chef. John Wick. Wreck-It Ralph. John Harvey Malang. Top rom-com films for you. Sinabi ko ito pa rin, Notting Hill. Walang katalo sa Notting Hill. Kompleto Nasa formula. Maganda yung paggagawa. Ano mo yun? Ako naman, hindi pa siya lumalabas, pero lalabas siya. Pero feeling ko magugustuhan ko siya. Ang movie ng The Dangers of My Heart pa rin na anime. Lalabas siya this year. Ready na ako. Nag-break. Mamamatay ba? Sana tipong recap lang siya ng season 1. Actually, technically, ganun nga siya. Ganun naman usually. Pero Maganda naman yung season 1 Maganda naman yung season 1, kaya let's go. Oh, go, Alex. Top yun din, yung sinabi ko. Yung sinabi niya. to. You've got mail. You've got mail? Again? The proposal, pare. Maganda actually, as a guy na hindi mahilig sa... Medyo kilig na Notting Hill, di mo napanood? Pero, Maganda rin kasi ang comedy sa Notting Hill Kasi itong Ryan Reynolds na to, hindi pa siya irritating Alam mo hindi pa siya yung isang role lang sa bout movie na nagsisnarky comments. Mabilis magsalita tapos snarky magsalita. Nakakainis ang puta. Tangina mo. Sorry. Yun yung gusto ko i-remake, Deadpool. Sana ayusin nyo. Josiah Jareni Komaya. What's the oldest movie you've seen? What did you dislike or like about it? Oldest movie I've seen? Trip to the Moon, pare. Casablanca, pare. Citizen Kane. Boring as Ano mo ng shit. pinakaunang sci-fi movie na... Hindi ko alam yun at all. Yung sinasabi niyo lahat. Trip to the Moon is yun ang Trip me to the moon. Di ba yun yung kay narrative yun, pare. Channing Tatum tsaka kay Scarjo? Hindi. Yun Sa Apple TV. The Cabinet of Dr. Caligari. Historically, hindi ako mahilig sa lumang pelikula. I think ang pinakalumang pelikula na na-enjoy ko ay Godfather. Galit na galit si Red pag sinasuggest namin yung Glengarry Glen Ross. Oo, tangina nun. Sobrang tinulugan ko lang yun Ganda ng Glengarry Glen Ross. To be fair, Maganda yung linyahan niya. maganda yung linya sa simula. I think sa dulo lang, medyo inantok na talaga. Kasi antok na talaga ako nun. So, amen. Galit ka lang sa amin ni Roy. Totoo. Top 5 sports movies. Coach Carter. Sabi ni Christian Rudas. Ayan. Coach Carter, Rollerball. Rollerball. Hindi, joke lang. Nandiyan si Paul Heyman, di ba? Yun ba? Si Dean Cain yung bida. ako, Remember the Titans. Forget the Titans. Remember the Titans again. Remember the Titans. Creed, pare. Creed. Don't make this about your father. The Creed 2 yun. Rocky. Rocky 5, no? Rocky 1. Rocky 1. Ito ba yung kay Dolph Lundgren? Ang pinakamagandang Rocky 1, Rocky 3, tsaka Rocky 4. Yun yung pinakamagandang Rocky. Rocky 4, pare. Si Tsaka Dolph yung Rocky Lundgren. Balboa, yung comeback niya. Rocky 4, kalaban niya si Dolph Lundgren. Tapos yung team song ay Hearts on Fire. Oo, pare. Hearts on Fire. Tapos may robot lang doon na hindi in-address. Happy birthday, Polly. Happy birthday, Polly. Basura na. Okay, sorry. Ano ba? Space Jam. Space Jam. Mighty Ducks 2, pare. D2, pare. Quack, di ba? Knuckle Puck. Sino yung binody drop doon tapos tumagos siya sa salamin? The Bash Brothers yan, di ba? Hindi yata nangyari yung binadidrop siya. Counted ba Happy Gilmore dito? Kasi Sport yun. kasama ko. Sport yun. Happy Gilmore. Longest Yard, pare. Longest yard din, no? Ganda. With Stone Cold Steve Austin saying the N-word. Ramdam na ramdam. Paborito ni Andren yun yun yung scene na yun. Yung scene na yun. Inuulit-ulit mo. Tapos parang sana ito yung totoong Stone Cold. Naka-save sa phone niya yung clip. Yun yung ringtone niya. Yun pag tinatawagan niyo ako. What you want there? Pick that up. I'm just reading books. Diba? Y'all don't really want it now. Yun yung gusto mo yung dumating yung mga, what are you smiling at? Y'all don't really want it now. Ooh, here comes the ooh. Just tayo ng batak na Batak lang na black guys na naglalakad sa, We didn't sa just field. get a Hershey's Kiss. We got the whole chocolate Una-una, factory. hindi rin niya sinabi yun. Parang niya sinasabi. Sinabi niya yun! Ang sinabi niya is we didn't get the chocolate bar, we got a Hershey's Kiss na nakuha nila si Megget, which is played by Nelly. Andale Mami, Iya. Oo. Okay, so, okay. Maganda rin yung scene doon na like, si Bob Sapp. Bob Sapp. Oh, si Wachowski. Ano Ano yung ilong niya? I love it, man. okay. I love young Michael. Yun nabasag yung ilong niya. You broke my nose.
It's good. You look like a young Michael Jackson. I love young Michael. Which is ang galing na acting ni Bob Sapp dun. Parang siya lang yung wrestler na nag-acting dun. Mas magaling nga siya mag-acting kaysa mag-MMA, no? Parati na siyang binubugbog sa MMA. Okay. Mari Atienza. Wala, last 2 questions na. Not a movie-related question. Okay, pero why? Next. may chance to ask. Wag, okay, sorry. Ano yung question? Wag na. Hindi, Mas bakit maganda po pa panoorin yung podcast Spotify or sa YouTube. Kaya Spotify may weekly charts and stuff. Okay, son. Enjoy it where you want it. Basta mag-comment kayo. Basta mag-comment kayo. And share. Kasi kung ano kayo, follow nyo na rin kami sa each platform. Kasi minsan, alam mo yun, YouTube, mas accessible sa iba. Spotify, mas accessible sa iba. Kasi minsan nasa YouTube ka na eh. We just want you to have fun, pare. Dito sa Bago Matulog. Alam mo naman. DMs. Bago matulog, you can have fun here. Ang hirap itong sunod, favorite film for each genre. Parang isang episode to eh. So for each genre? Grabe. Yeah. Anong nangyari sa'yo? Gago lahat tayo may sakit. Oo nga, putang ina. Nararamdaman ko yung Actually, sipon. unti-unti ko na nararamdaman parang gago yung katawan ko bigat na. Itong pangit. Okay. Screen ko yung mga huling questions natin. Small talk muna. Pag sumasakay ba kayo ng Grab, naiinis kayo sa Grab driver? Nang walang dahilan. Yung pag-isa kayo, putang inon to. This bitch right here. Straight up di lang binase. Best roguelite game ever. Sabi baka talaga. John Kyle Ronald Timbol. Kaya ganyan pangalan mo. Gago. Risk of Rain 2. John. Tangina mo, Megabunk. Megabunk pa. Yung Megabunk. Grabe, nakaka-addict yung Gago, Megabunk. ganun Megabunk. Sobrang nakaka-addict siya eh. Into the Breach, pero. Into the Breach. Roguelike ba yun? Oh. Kasi kailangan mo magano ng parts. Naglalaro ka pala ng Megabunk. Oo, dude. Saya lang yun. Sobrang na-addict ako sa kanya. Tingnan mo tong guy na si Favorite ko yung yung skeleton nag-skateboard. si Brymon Padasas. Hindi siya questions eh. Yung ending na Inception. Thoughts sa movie na Sunshine. Comments on alternate engine? Ending dapat. Engine bobo. Alternator ng engine. Ban ka for 3 months, pare. Bad ka for 3 months. Ito na lang. Si Nico Pastil. Pasasyo. Okay. Okay. Sige. What is the most complete movie you've ever seen in terms of fulfilling story, stunning visuals, superb acting, and great soundtrack all wrapped up in just one movie that isn't part of a franchise? Putang inang condition to. Just a standalone thing. Personal example is Drive, 2011. Ang ganda na nga, may isa pang condition mong tas hinagis mo. Kailangan di parte ng franchise. Tas Ano ba naman sabihin? Fast and the Furious. Ito. Sabihin ko dapat Fast 5 eh. Mga ganito. Ako rin eh. It's not cheating. Fast 8 sana. Kasi hindi naman siya franchise. Ano? It's a 2-part thing. Kill Bill. Kill Bill. Kill Bill. Like sobrang, it's a revenge fantasy. It's action, yung music, yung la 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 ta ta, yung rock band. It's well acted. Yung whistling. Yes, and yung fucking story ni Lucy Liu. It's a perfect, like pag nung natapos ko siya, shit, may part 2 pa pala pero sobrang fulfilled na ako eh. Yung part 2 nga, hindi ko nga nagustuhan as much. Yeah, ako rin, I will say, I didn't like it as much. Malayo yung effect ng part 2. But it was still good. But ganda na ending ng part 2. Ganda nga ng ending ng part 2. Grabe. Yung fucking, yung nag-fight scene lang sila sa coffee table na yun. Yeah, it was pretty sick. Tapos, nag-asphyxiate si David Carradine tapos namatay siya. Oh, pare. Yun yung kinamatay niya eh. Yeah, autoerotic asphyxia. Auto-erotic. Asphyxia. Asphyxia. You died for my asphyxia. Asphyxia. And I'm about to realize. Asphyxia. Yung pala nasa isip ko. Ano ba yung sa'yo? Isip ko yung slam poetry ni Jonah Hill sa 22 Jobs. Tangina, akala. Ano nga ba? Jerking off while Jack hanging you. Asphyxia. Ano nga yung magandang... Stunning visual, superb acting, great soundtrack. It's Sabi Kill ko Bill. dapat parang The Intern. Joke lang. Ano study? Ay, The Intern or The Internship. The Internship? Kasi Ni Nancy Myers? Hindi, yung kay Robert. Yung Robert De Niro. Ay, Robert De Niro. Meron pa ba iba? Hindi, iniisip ko rin The Power Intern. fantasy lang yun eh. Si Vince Vaughn tsaka si Alam mo, Owen Wilson. pinanood ko recently yun. Kasama si Kit. For some reason, Yung wala kami mapanood. Magaling sila mag-sales. Magaling sila mag-sales. Tapos parang merong magic moment na lasing sila lahat. Tapos
gumawa sila ng parang app na burot eh. Si Josh Gad. Hindi niya sagot. Josh Gad yung head of search. Parang ganun, diba? Yung ano siya, parang na-appreciate niya tong mga... siya lang yung kumausap sa kanya, di ba? Parang ganun. Ano bang maganda? Parang The Martian, no? Ganun. The Martian, Social Network, I would say. Sabihin ko sana, John Wick. Man. Wala franchise na eh. Yung unang John Wick, no? Nung hindi mo pa alam na may kasunod, sobrang perfect niya rin eh. Alam ko na. Forrest Gump. The soundtrack. Yung visuals niya kasi, sabihin natin fine, hindi naman siya sobrang CGI masterpiece na parang The Matrix or whatever. Flubber. Pero, Flubber? CGI. Ni Robin Williams? Nag-slam dunk siya na sobrang taas. Nilagay niya yung flubber sa, sa sapatos niya. Gusto ko nakita yung unang application dun sa flubber. Kailangan mag-dunk. Ang hirap maghanap ng movie na hindi nila ginatasan. Forrest Gump. Dahil sobrang ganda. Kasi one time, big time lang. Walang Forrest Gump 2. Wala. More retarded than ever. Wala. Forrest Gump. Tsaka yung Forrest Gump, pangit yung libro eh. Ginawa pang maganda yung movie. Tang-ina, Andren. Forrest Gump 2. Tama na. Ulitin mo pa. Even his kid has it. Still dalawa. Merong Forrest Gump 2. Kasi Sorry. ginawa yung librong yan. Diba? Yes. Tapos, naging hit yung movie. Pero hindi na alam, may second part yung libro. Pangit nga kasi yung mga libro, so hindi masyado bumenta. Pero merong Gump and Company na part 2 ng Forrest Gump. Yeah, I don't really want it. Pero yung Forrest Gump, para sa akin, stunning yung visual. Kasi sobrang nag-tour sila sa buong America. Ang dami niyang scenes, ang dami nangyari sa movie na yun, di ba? So I think, Daming locks. Dami nangyari. Daming magandang acting. Para pala nagka-AIDS si Jenny. Jenny. Nag-share ka na naman ng syringe, Jenny. Kasi naging hippie siya na aktivista, di ba? Tapos nag-drugs siya kung kahit saan. Okay. Di ba? Tapos may part dun yung tumutugtog yung Freebird. Na guitar solo ng Freebird. Tapos nandun lang siya sa terrace. Inisip niya kung gusto niyang mamatay or hindi. Okay. Di ba? Feeling ko dun yun eh. Ano pa malupit na... Lord, help me. I can't change. Marami akong gustong movies na para sa akin sobrang solid nito. Pero ginatasan nila eh. Yung ano. Hindi naman sa ginatasan, pero yung Godfather, kunyari, nagkaroon siya ng sequels eh. Godfather 2 nga dapat sasabihin ko na mas na-enjoy ko eh. Pero, kunyari nga, unang John Wick, hindi mo alam na magkakaroon, or unang Hangover. Hindi naman ginatasan yung John Wick. Lahat ng sequels nun essential sa series. Technically, yung pinakamahina nga yung 2 eh. Yung 2. Hindi ko masyado nagustuhan yung... Kung wala yung 3, hindi mo na makikita na pwedeng i-weaponize sa mga horses. Yung pinapalo niya yung puwet. Gago, angas nun. Environmental damage lang eh. Parang ano siguro, Lord. unang Hangover, sobrang ganda eh. Ngayon, unang Hangover din, no? Hindi Yun na ang ginatasan, puta. Yung Hangover to, pares lang story eh. Nasa Bangkok lang sila eh. Kasi Hangover 3, Wala na, hindi na siya format. hindi na format ano. Hirap. Martian na. Martian, The Martian. Okay. Ikaw, sino sa'yo, Andren? Kill Bill. Kill Bill, okay. Ako, Forrest Gump. Kasi mga Shawshank Redemption, pare. Shawshank Redemption. Yung... Ended the Friend. Sometimes he could fight them off. Sometimes. Hindi yun. Ayun, napaka ano ng... Tapos kinantot lang siya, di ba? Yung implication yun eh. Yung Gumagano'n siya. Tinatry niya i-wave off na... May kinat na si gumagano'n siya. Wala. walang scene na gano'n. Ended the Friend. Tried not to make noise while he was being molested. It's so good. sorry. Joke lang. Maganda actually, may mga Quentin Tarantino, mga Inglourious Bastards, ganun pa. Bakit walang Complete film siya para sa akin. Ba't walang podcast si Quentin Tarantino na yung kwentong Tarantino? Tapos magkukwento lang siya. And on that note, mga kaibigan, nag-deteriorate na mga utak namin. Welcome to Kwentong Tarantino. Kwentong Tarantino, ito guest ko si Bruce Willis. Kwentong Tarantino. Tag-ina nito. Sige! Bakit ako parate? Ikaw lang gumagawa eh! Ask yourself that question, pare. Ikaw lang gumagawa. Ikaw lang gumagawa nun. Ha? Bobby? Mili ka. Dementia. Dementia? Cholesterol. Or buntot pagi?
By the way, may nag-post ng nagbebenta ng buntot pagi sa group natin. Gusto ko bumili. Para lang, gusto ko lang i-display dito na may buntot pagi tayo. Ay mo kasi yung cross na pagpahiga. Sobrang laki. Sobrang laki din yung uncomfortable tignan. Okay. Thank you sa mga nagpadala ng questions. Hindi namin nabasa lahat dahil yung mga ibang bobo. Lahat ng hindi namin binasa umalis na nga kayo sa group. Puta. Lahat kayo. Lahat ng mga Tas yung hindi rin naka-joke, hindi rin naka-question format. Like, question ba siya kung wala siyang question mark sa dulo? Parang inuutusan niyo lang kami pag ganun eh. Nakaka-insulto kayo? Nakaka-insulto kayo. Okay. Thank you. Paborito ang question dito, yung nagtanong about Chow Yun Fat Films. Parang napaka-detailed nung question niya. Alam mo yun? Pati ako, nabuhayin ako sa mga ganong klaseng tanong. Totoo. Mahilig ako sa mga ganon. And, manood din kayo ng Korean films, pare. Meron nag-request pala rito. Korean films din. Fave ko po si Bisaya, Bane, and ABC5 Joker. Anong po favorite movie ko nyo? Pwedeng paki-deliver in Bisaya, Bane, and ABC5 Joker. Parang cool. Kaya mo ba gawin yung sinasabi niya ngayon, Red? Ginawa ko na kanina Bisaya, Pero Bane. yung ABC5 Joker, hindi mo lang screen time. Ikaw Sa ABC5 Joker. Paano kung... Hindi yun talaga na ABC5 Joker dati. Hindi niya matandaan ko na ABC5 Joker. Alam mo, mahirap minsan. mag-drive kasi yung mga flood control projects. Ay, Si Joker sobrang bagong element. Alam niyo yung mga issues playing the country. ABC5 Pero 2025 references. Ano ka ba? Ganun ba ako magsalita? RPN 9 Batman. Okay. Thank you. Gusto nyo ba sagutin itong top 5 anime movie of all time? Yun na lang yung deep Trust and dive. Betrayal, pare. Trust and Betrayal. I Wanna Eat Your Pancreas. Pancreas. Tangina yan. Napanood mo ba? Solid iyak. Naalala ko specifically yung time na pinanood nyo siya nung pandemic. Kasi pumasok... Hindi po yan. Pumasok ako sa Discord servers, umiyak sila lahat eh. Para mga tanga. Kakaiyak eh. Sunny Girl Senpai movie. Ang gago yun din. Isa pa yun eh. Mahilig ako sa nakakaiyak na anime. So may ginawa yung Chainsaw Man, yung author ng Chainsaw Man, about mangaka. Ano yung name? Ganda! Umiyak rin ako dun eh. Iniyakan ko rin yan. Puta na pangalan nun. Basta, i-search nyo na lang. Sige, search, ipapanood. Ayoko yung Pancreas, ayoko yung sobrang... Nasa, may Prime. Grave of the Firefly levels, kabagutan ba siya? Oo. Ayoko na. Sa totoo lang. Yung Grave of the Fireflies, hindi ko alam kung parang siya surprise attack eh. Kasi, noong time na yun, hindi mo alam na may seryosong cartoons eh. Okay. Pinanood ko lang siya Star Movies or 1980s something. 1980s pa siya eh. Star Movies ko siya napanood eh. Tapos ako parang, ano nangyari? This, like, will it get better? Walang fun. Oo. Akala ko pass lang to, tapos biglang pagtandaan nila, putang ina maakas na sila na soul. Look back. Look back. Gago. Gandang look. Pwede natin panoorin niya mamaya. Look, baka naman tayo Naked Gun, mami. Yun din. Game din. Oh my God. Ito Gawin na. na natin lahat. Ay, naku, may sakit na rin si Red. Gago, sobrang weird ng feeling ng katawan ko. Ito yung magandang podcast, tapos may outbreak na pala. Tapos ito yung sinasabi. Ito yung last na pinanood nila. Paglabas mo naman, mga gumagano na. Zombies. Tapos parang, pag ayaw mo siyang palapitin, tinatawag mo siya. Di ba? Mrs. Henderson. Okay ka lang? Ano ba pag kinagat ako ng zombie, hindi ko sasabihin sa inyo? Ganun ka klase. Ganun ka klase Ako rin, yung tipong, pare, okay lang ako. Tapos biglang may solo shot ako na. Kaya angat mo yung sleeve mo, tapos may bite mark. Tapos mamaya nag-uusap tayo, pinagpapawisin ako sa solid. Kaya naka-aircon tayo. Parang sarap kumain ng tao. I mean hotdog. Ay, oo. Corned beef pala yung gusto ko sabihin. Yun ang gawin natin movie. Gawa tayo ng zombie movie na nakakatawa. Hindi, gawa tayo ng zombie movie na lahat sila kinagat pero ni isa sila nagkasabi sa isa't isa. Tapos yung huli, pawis na lang. Sabay sila kinagat. Maganda yun, no? Parang whodunit pero zombie. Lahat tayo kinagat. Yun. Ay, nako. Tapos si GB, yung Hindi ako Comedy Manila movie na naman to. Hindi ako ma-anime movie masyado. Kasi anime helps na it's... Ang huli yung Haikyuu na movie. The Dumpster Match? Yung huling Kimetsu no Yaiba. Ang weird ng pacing nun. Weird ng pacing sa Pagkatapos dulo. ng bakbakan, may story sa dulo. Like, fuck, dude. You should have done sa gitna. Baka sila set up nila yung next. Ewan ko. Hindi setup next eh. Alam mo yung ginagawa nilang thing na pag natalo yung kontrabida. Yung bibigyan alamin mo ng yung backstory. Sobrang yun yung pinakayong ginagawa nila. So anyways, yun.
Na-enjoy ko din yung Kimi no Na wa, yung pinakasikat na anime movie sa lahat. Sword of the Stranger, kung nakita niyo yun. Trust and Betrayal. Trust and Betrayal, man. Trust and Betrayal ba yung prequel? Ay, sorry. Ocean Waves. Okay. Ocean Waves? By Miyazaki. It's a romance. Tingnan mo. Miyazaki, kanina sabi mo, may mga ayaw nga. May mga ayaw nga Sabi mo, basurero si Miyazaki. Sabi mo si Miyazaki ang Daryl Yap na anime. Yung sinabi mo. So magaling siya? Ano ba? Yun lang. Thank you! Ginawa namin to para i-promote yung Benta Nights sa October 18. So, it's lalabas sa Disney. So, pag nakarating kayo dito sa part na to, please pumunta kayo sa October 18. Kailangan namin as much people because gusto namin ng genuine audience. Ayaw namin kumuha ng hatak na audience. So, please, kailangan namin ng suporta nyo. At least parang kailangan pa namin ng mga tig 20 per show. So, not bad. So, sana makuha natin siya. Thank you. Please, support us. Benta Nights, go to comedyway.ph or tickettome.net. Meron kaming tatlo nasa October 18. Yung iba nasa October 25. Kasama namin si Roder, si Judd, si Ray Mamuhad. So, lahat pogi. Kami yung pogi night. Anyways, tickets on sale. Ikaw lang, pogi. Andren. Guys, pwede na tayo matulog, bitch. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Naparod nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.